Si Yuto ay isang mahinang ulila at taunang nagmula sa isang sinaunang pamilya ng mga Demon Slayer. Gayunpaman, nang mawala ang mahika ng kanyang pamilya, nagsimula siyang makaakit ng mga makapangyarihang demonyo. Ngunit nagpa siya silang protektahan siya sa araw upang makasesyon niya sila sa gabi. Nagsimula ang lahat sa biglang pagtalon ng matalik na kaibigan ni Yuto na nagngangalang Rinko sa kanyang napakalaking launcher para lang gisingin siya para sa paaralan. Gamit ang pagkakataong ito, sinimulan ni Yuto na hawakan ang kanyang mga aset at sinabing tumaba siya. Kaya, pinapunta ni Rinko ang pusa para tapusin si Yuto dahil allergic siya sa mga pusa. Kalaunan, habang papunta sa paaralan, masayang ipinaalala ni Rinko kay Yuto na kaarawan niya, ngunit nalungkot siya dahil ito rin ang araw na nasawi ang kanyang mga magulang. Humingi ng tawad si Rinko sa hindi pag-alala, ngunit sinabi ni Yuto na hindi mahalaga dahil 7 taon na ang nakalilipas at ngayon ay mayroon siyang kamangha-manghang buhay kasama ito. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya ang Lucky Charm mula sa kanyang lola at sinabing palagi siyang nakakaramdam ng tensyon habang hawak ito. Sa sumunod na sandali, isang babae na nagngangalang Hemari ang tumawag kay Yuto, kaya tinanong niya kung sino ito. Bigla siyang nag-teleport sa tabi niya at sinimulang kulitin ito, tinatanong kung handa na ba siyang ligawan ang kanyang kuting. Nang makita ito, sinunggaban ni Rinko si Yuto at umalis. Ngunit nang makarating sila sa klase, patuloy niyang iniisip si Hemari. At napansin ito ni Rinko, na ikinainggit niya. Nang matapos ang klase, kinaladkad ni Rinko si Yuto papunta sa bubong at tinanong kung sino si Hemari para sa kanya, ngunit sinabi niyang wala siyang ideya dahil nawalan siya ng mga alaala sa kanyang nakaraan. Nang sandaling iyon, pumasok ang kanyang kaibigang si Taiza na may kakaibang kilos, ngunit inakala nilang wala itong seryosong nangyari hanggang sa nagpaputok si Taiza ng isang madilim na bowl ang apoy sa kanila. Matapos yumuko si Yuto kay Rinko, dumating si Hemari at nagsimulang makipaglaban kay Taiza gamit ang kanyang katana hanggang sa nagmakaawa si Yuto na huwag tapusin si Taiza. Matapos palabasin kay Taiza ang isang demonyo, tinapos niya ito sa pamamagitan ng isang malupit na atake sa isang tangke ng tubig bago umalis. Nang gabing iyon, nasa kama si Yuto at iniisip ang lahat ng nangyari nang biglang gumapang si Hemari sa kanyang kama at nagpagulo sa kanyang utak gamit ang malalaking kanyon sa aset nito. Nang sa wakas ay pinigilan niya ito at tinanong kung ano ang nangyayari, nakita ni Hemari ang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang lola at sinabing isa itong proteksyon na anteng-anteng. Gayunpaman, masyadong luma na ito para protektahan siya mula sa mga demonyo, kaya naman siya inatake sa paaralan. Matapos sabihin na siya ang magiging tagapagtanggol niya magpakailanman, ipinagpatuloy ni Hemari ang kanyang makulit na gawain, ngunit pinigilan siya ni Yuto at tinanong kung sino siya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Hemari ang kanyang tunay na anyo ng pasang Ayashiki, ngunit nagsimula ang allergy ni Yuto at pumasok si Rinko sa pinakamasamang posibleng oras, na naging dahilan upang mapasigaw siya. Kinabukasan sa klase, nagpakita si Hemari bilang isang bagong estudyante at ginamit ang kanyang kaakit-akit na kagandahan upang ipadala si Taiza sa ibang mesa upang mapalapit siya kay Yuto. Natural lang na menas si Rinko, pero pinigilan niya ito dahil kagabi, ipinaliwanag ni Hemari na si Yuto ay nagmula sa isang pamilya ng mga makapangyarihang Demon Slayer. Maraming taon na ang nakalilipas, isa sa mga ninuno ni Hemari ay iniligtas ng ninuno ni Yuto, kaya nangako siya ng katapatan sa kanilang pamilya magpakailanman. Pagkatapos ay sinabi niya na hinding-hindi niya iiwan ang panig ni Yuto dahil ang Ayashiki na gustong tapusin siya ay maaaring kapantay ni Muzan. Sa kasalukuyan, nagninit-nit si Rinko dahil ang malalaking asset ni Hemari ay aagawin ang puso ni Yuto. Kaya, hinamon niya si Hemari na patunayan kung sino ang mas makakapagprotekta sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, sinimulan nila ang paligsahan sa isang karera at nanguna si Rinko, iniisip na mas magaling siya hanggang sa casual na ipakin niya sa kanya ang lahat ng alikabok sa track. Matapos siyang talunin sa lahat ng iba pang sport ng hindi pinagpapawisan, sinabihan ni Hemari si Rinko na sumuko, ngunit nainis siya at tinawag si Hemari na isang halimaw. Agad itong pinagsisihan ni Rinko, ngunit tinanggap ito ni Hemari at umalis. Kaya, hinabol siya ni Yuto. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan niya ito sa bubong at tiniyak sa kanya na hindi sinasadya ni Rinko. Ngunit sinabi ni Hemari na ang iniisip lang niya tungkol sa kanya ay ang mahalaga sa kanya. Matapos sabihin ni Yuto na may tiwala na siya sa kanya,
tumalon si Hemari sa kanyang mga bisig, at ang tensyon ng kanyang mga gininto ang globo na bumabagsak sa kanya ay nagpaalala kay Yuto na nagawa na niya ito noon. Kinabukasan, nagpa siya si Rinko na humingi ng tawad kay Yuto para sa kanyang pag-uugali noong isang araw, ngunit syempre, si Hemari ay nasa kanyang kama muli, at si Rinko ay tuluyang nagalit. Habang nag-aaway sila, isang babaeng Ayashiki na nagngangalang Shizuko ang nasa bubong ng paaralan, na nangangakong wawakasan ang mga Demon Slayer ng tuluyan. Matagal ng panahon sa paaralan, sinabi ni Taiza kay Yuto na dapat silang lahat ay pumunta sa dalampasigan upang magpahinga ng kaunti. Bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang planong maging kakaiba sa isang lugar sa dalampasigan kasama ang mga babae, hinampas siya ng kinatawan ng klase sa ulo at sinabing magandang paraan din ito para tanggapin si Hemari at agad ang pagsang-ayon ni Hemari. Pagkatapos ng klase, habang naglalakad pa uwi, sinabi niya na wala siyang swimsuit, pagkatapos ay nagbiro na baka dapat na lang siyang lumangoy nang wala nito. Bago pa maproseso ni Yuto ang impormasyong iyon na parang tambay na walang trabaho, tumakbo siya palayo at iniwan siyang nakatayo roon. Dahil wala siyang alam tungkol sa mga swimsuit ng babae, nagpa siya siyang tawagan si Rinko para humingi ng tulong, ngunit biglang umulan. Nagtago siya sa ilalim ng tulay, pagkatapos ay nakarinig ng isang nakakatakot na boses na nagsasabi sa kanya na kalimutan ang lahat or masasawi. Lumingon siya sa paligid ngunit wala siyang nakita dahil mahilig din maglaro ng taguan ang mga kontrabida sa horror. Kalaunan, sinabi niya kina Hemari at Rinko ang nangyari. Sinabi ni Hemari na kung naroon siya, hiniwanan niya ang mga ito na parang isang kumpol ng matamis na mansanas. Pagkatapos ay tinanong siya ni Rinko kung bakit siya palaging nagdadala ng sandata kahit saan. At ipinaalala ni Hemari sa kanya na siya ang bodyguard ni Yuto, kaya ang pagiging handa ay literal na trabaho niya. Sinisisi rin niya ang sarili dahil wala siya roon para protektahan ito. Ngunit sinabi ni Yuto na hindi niya sigurado kung ano talaga ang nangyari. Sinabi ni Rinko na hindi totoo ang mga halimaw, ngunit ipinaalala lang sa kanya ni Hemari na nakatayo siya rito. Pagkatapos ay tumungo ang grupo sa mall para bilhan si Hemari ng swimsuit. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, lumapit si Rinko sa likuran niya, kinuha ang kanyang malalaking asset, at sinimulang gamitin ang pinakakakaibang paraan ng pagsukat sa mundo. Muntik nang matamba si Hemari sa kahihiyan bago muling ibinalik ni Yuto si Rinko sa realidad at sa wakas ay binitawan niya ang mga bagay na hindi niya maaaring makuha. Samantala, palihim silang pinanood ni Shizuko mula sa loob ng isang changing room. At kasabay nito, nagsimulang makaramdam si Hemari na wala sa lugar dahil ang lahat ng nasa paligid niya ay mukhang napaka-estilo habang iniisip niya na parang siya ay dumating sa isang time machine mula 500 taon na ang nakalilipas. Maya-maya, humingi ng paumanhin si Yuto sa sobrang tagal. Sinabi ni Hemari na mahilig siya sa mga damit Hapon, ngunit hindi talaga ito bagay sa modernong estilo ng mall, kaya dinala niya ito sa ibang seksyon para maghanap ng mas babagay. Pagkatapos pumili ng ilang damit, hiniling niya rito na subukan ang mga ito. Sa halip, hinawakan siya nito at hinayla papunta sa changing room para matulungan niya itong magbihis. Dahil kimono lang ang suot niya sa buong buhay niya, wala siyang ideya kung ano ang ginagawa niya. Tumanggi si Yuto noong una, ngunit nagbanta siyang magbabago ang anyo niya bilang pusa, kaya sumuko na ito dahil ang pakikipagtalo sa mga babaeng pusa ay hindi naman nauuwi sa maganda. Bago pa man maging mas kakaiba ang mga bagay-bagay, ipinaalala niya rito na wala siyang problema sa pagsusuot ng uniforme ng kanyang paaralan ng mag-isa. At halos doon na natapos ang side quest. Maya-maya, lumabas si Hemari na nakasuot ng damit at tinanong kung kumusta ang hitsura nito. Tuluyan ang nakalimutan ni Yuto kung paano gumagana ang mga salita at iyon lang ang pagsang-ayon na kailangan niya. Hinawakan niya ang braso nito at sabay silang lumabas ng tindahan. Kalaunan sa dalampasigan, nagsimulang matarante si Taiza dahil sa mga gulo at sariwang cake sa lugar. Tinanong niya si Yuto kung ano ang plano, ngunit sinabi lang niya na dapat silang lumangoy. Muntik nang mawala sa isip si Taiza, sinabihan siyang tumigil sa pag-arte ng normal, at sinabing kailangan niyang magpaka-enjoy. Sinabi ni Yuto na hindi siya nagmamadali, kaya tinanong ni Taiza kung wala ba talaga siyang nararamdaman kapag tinitingnan si Hemari. Sinabi ni Yuto na malambot ang mga ito, na nagpagulat kay Taiza, at itinaas niya si Yuto sa ere dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya na naabot ni Yuto ang langit.
Habang patuloy na nag-aalangan si Taiza at lalong nababaliw kay Hemari, sinipa siya ni Rinko ng napakalakas kaya't sumigaw ang kanyang utak, pagkatapos ay sinabihan siyang kumalma maliban kung gusto niyang malunod. Samantala, nakaupo si Shizuko sa isang kainan sa dalampasigan, casual na kinakain ang sapat na pagkain para mapakain ang isang buong pamilya. Kalaunan, hiniling ni Yuto at Rinko kay Hemari na sumama sa kanila sa paglangoy, ngunit tumanggi siya. Sinabi ni Rinko na takot siya sa tubig, at nagalit si Hemari at itinanggi ito, ngunit hinagis pa rin ni Rinko ang isang hugis isdang float sa kanya bago hinayla si Yuto papunta sa tubig. Bago umalis, tinanong ni Rinko kung kumusta ang hitsura niya sa kanyang swimsuit, at sinabi ni Yuto na maganda ito, kaya tuwang-tuwa siya. Habang naglalaro ng beach ball ang lahat, nagdive si Taiza sa ilalim ng tubig, or sa halip ay palihim na tumingin sa magagandang bagay. Ngunit sa sandaling bumalik siya na iniisip na nakapasok na siya sa paraiso, sinubukan ni Rinko at ng kinatawan ng klase na ipadala siya sa paraiso na literal. Samantala, nag-float mag-isa si Hemari sa fish float, masama ang pakiramdam dahil takot siya sa tubig. Maya-maya, napagtanto niya na naanod siya ng masyadong malayo sa dalampasigan, at biglang sumulpat si Yuto sa tabi niya mula sa kung saan at tinakat siya. Nagsimula silang magtalo ng kaunti, ngunit biglang tumaas ang tubig at hinayla silang dalawa sa ilalim ng tubig. Maya-maya pa, nagawa ni Yuto na mahuli si Hemari at makabalik sa ibabaw, ngunit bago pa sila makatakas, isang grupo ng mga galami ang bumalot sa kanila at hinayla sila pababa sa tubig. Kalaunan, nagising si Yuto sa loob ng isang kakaibang kuweba kasama si Shizuko na nakapatong sa kanya. Sinabi niya na ang pag-iral nito ay gumugulo sa balanse sa pagitan ng mga tao at ng Ayakashi. Pagkatapos, gumawa siya ng isang higanteng yelo at nagpa siya na ang pagbura sa kanya ang pinakamadaling solusyon. Bago pa man siya makaatake, tumalon si Hemari mula sa tubig at hinaranggan ang tama. Lumaban si Shizuko, ngunit hinaranggan din ito ni Hemari. Sinabihan niya si Shizuko na sumuko dahil hindi niya hinahayaang hawakan siya ng sinuman. Tinawag ni Shizuko si Hemari na isang traidor dahil sa pagprotekta sa isang Demon Slayer. Pagkatapos, isa pang espiritu ng tubig ang sumali at hinuli si Hemari gamit ang mga galami nito, na inilantad ang kanyang malalaking asset. Habang sinusubukan ni Hemari na makawala, lumikha si Shizuko ng isang malaking whirlpool upang lunurin siya. At ang matalinong plano ni Yuto ay ang tumalon diretso sa whirlpool upang iligtas si Hemari, ngunit siya rin ay nahawakan ng mga galami. Nagawa pa rin ni Yuto at Hemari na mag-abot sa isa't isa. At bago pa man mawala ng malay si Yuto, hinawakan ni Hemari ang ice spike at tinusok ang sarili, na hinalo ang kanyang dugong Ayakashi sa tubig. Agad na nagiba ang whirlpool at sinira niya ang espiritu ng tubig. Walang ideya si Shizuko sa nangyari, kaya ipinaliwanag ni Hemari na hindi niya makontrol ang tubig na may halong dugong Ayakashi. Gumawa pa ng mas maraming whirlpool si Shizuko at sinabihan ni Hemari si Yuto na tumakbo habang siya na lang ang humahawak sa laban. Ngunit sa wakas ay tumanggi ang walang trabahong lalaki na sumunod sa mga tagubilin. Sinabi niya na walang paraan para iwan niya ito, na nagpahinto kay Shizuko. Napansin niya na may kakaiba sa ugnayan nila. Kaya sa halip na tapusin ang laban, hinayaan niya silang umalis, ngunit sinabi niya na hindi na siya magiging mabait sa kanila sa susunod. Kalaunan, nakipagkita si Shizuko sa isa pang Ayakashi na nagtanong kung bakit niya hinayaan na mabuhay ang Demon Slayer. Sinabi niya na hindi pa rin siya sigurado tungkol dito at gusto muna niyang kumpirmahin ang isang bagay. Maya-maya, sa isang maliit na kafe sa bayan, isang babae na nagngangalang Liz, na naghahain ng tsaa sa mga customer, ang nagpakilala. Lahat ay humanga sa kung gaano kasarap ang tsaa. Samantala, naglakbay si Shizuko sa tubig hanggang sa wakas ay natagpuan niya ang bahay ni Yuto. Nang gabing iyon, si Yuto ay nagpapalamig sa paliguan habang iniisip kung paano siya muntik nang matapos noong nakikipaglaban kay Shizuko. Maya-maya, napansin niya ang pagbabago ng kulay ng tubig at naisip niya na baka may nakapasok na damong dagat. Pagkatapos ay biglang lumabas si Shizuko mula sa tubig at aksidenteng nahawakan siya ni Yuto at ang kanyang mga hindi gaanong malalaking asset. Tinanong ni Shizuko kung gusto ba niyang sumigaw ito or sampelin na lang siya sa realidad. Agad na tinanggihan ni Yuto ang parehong opsyon at sumigaw. Sa sandaling iyon, tumakbo si Rinko sa banyo, iniisip kung sino ang babaeng ito.
Pagkalipas ng isang segundo, sumugod si Hemari dala ang kanyang espada at inihagis kay Shizuko, ngunit isa lamang itong water clone, at nagpakita siya sa likod ni Yuto. Sinabi niya kay Hemari na handa na siya kung gusto niya ng isa pang laban at ipinaalala sa kanya na nangako siyang tatalunan siya sa susunod nilang pagkikita. Sinabi ni Yuto na ayaw niyang may mag-away, ngunit tinanong ni Shizuko kung paano niya planong patunayan iyon at kung paano niya haharapin ang lahat ng Ayakashi na nasawi na. Sinabi ni Yuto na gusto lang niyang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay nawalan ng malay at nadulas sa ilalim ng tubig sa paliguan. Kalaunan, nagising si Yuto sa sopa kasama sina Rinko at Hemari na mukhang nag-aalala. Bigla niyang naalala ang lahat ng nangyari sa banyo, tumalon, at agad na nagtanong kung paano siya nakabihis ng buo. Nahihiya na sinabi sa kanya ng mga babae na tiyak na hindi nila nakita ang kanyang joystick, ngunit sinabi ni Shizuko na nakita ng lahat ang lahat. Nainis siya, kinuha ang espada nito, at napagdesisyonan na karahasan ang solusyon muli. Pinakalma siya ni Yuto, ngunit sinabi ni Hemari na nag-aalala lang ito sa kanya. Sinabi ni Yuto sa kanya na kung totoo iyon, dapat siyang mag-relax at itago ang espada. Pagkatapos noon, walang tigil siyang bumahing. Tinanong din ni Shizuko kung umiiyak ba ito, ngunit ipinaliwanag ni Rinko na allergy lang ito sa pusa. Tinanong ni Shizuko kung bakit may pus ang kasama si Yuto kung nakakasuka ito, kaya sinabi niyang mas gugustuhin niyang makipaglaro ng taguan kasama ito kaysa gugulin ang kanyang buhay bilang isang Demon Slayer. Nang marinig iyon, sa wakas ay itinago ni Hemari ang kanyang espada. Sinabi ni Shizuko na sinusubukan pa rin niyang malaman, at sinabi ni Rinko sa kanya na maiintindihan din niya ito kalaunan. Pagkatapos ay inanunsyo ni Shizuko na lilipat na siya dito, na ikinagulat ng lahat. Maya-maya, nagluto si Shizuko ng hapunan para sa lahat, at talagang nagustuhan ito ni Yuto. Kailangan ding aminin ni Rinko na masarap talaga ito, kahit na malinaw na hindi niya nasisiyahan na aminin ito. Sinuri ni Hemari ang pagkain para tingnan kung ligtas ito, ngunit ipinaalala sa kanya ni Shizuko na nasa ilalim sila ng tigil putukan. Sa wakas ay kumain si Hemari, pagkatapos ay umakto na parang walang espesyal at sinabing maaari na siyang magluto ng ganito pagkatapos ng ilang araw. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Hemari na tatapusin niya ang ilang mga gawain, ngunit sinabi sa kanya ni Shizuko na tapos na ang mga ito. At kahit papaano, nagsasabi siya ng totoo. Nag-aatubili si Hemari na pinuri siya bago lumabas para bumili ng mga grocery. Nang makita kung gaano siya ka-stress, naisip ni Rinko na sa wakas ay tumataas na ang kanyang pagkakataon kay Yuto. Pagkatapos ay sinabi ni Yuto na si Shizuko ay magiging isang kahangahangang asawa at nawala ang pag-asa ni Rinko. Pagkatapos noon, inanunsyo ni Shizuko na plano niyang makipagsesyon kay Yuto, at sinabi ni Rinko na hindi iyon gag-ana, ngunit agad na itinaas ni Shizuko ng kaunti ang kanyang palda at tinanong si Yuto kung mas gusto ba siya nito. Nataranta ang talunan at sinabing hindi, at tinanong ni Rinko kung hindi ba siya sapat para sa kanya, ngunit sinimulang ipaliwanag ni Yuto na ang ibig lang sabihin niya ay magaling talaga si Shizuko sa mga gawaing bahay. Nang marinig ito, nagalit si Hemari at sinimulang ilabas ang kanyang galit sa isang kumpol ng mga malas na puno. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang kanyang guro sa labas ng cafe ni Liz, na nagmungkahi na magtrabaho siya roon ng ilang sandali upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa buhay. Agad niyang nagustuhan ang ideya dahil sa wakas ay may magagawa na siya para kay Yuto na hindi nangangailangan ng pag-swing ng espada. Kalaunan, ipinakilala siya ng kanyang guro kay Liz bilang isang bagong katulong para sa kafe. Sa sandaling magkita sila, pareho nilang napagtanto ang kanilang Ayakashi at natawa na lang sa kung gaano ito ka-random. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Yuto, Rinko, at Shizuko ang kafe para tingnan si Hemari. Pagpasok pa lang nila, nakita nila itong nakasuot ng isang magandang damit. Masaya niya silang binati, pagkatapos ay umikot para ipakita kay Yuto ang uniforme. Sa kasamaang palad, agad na natubagan ang mga mata at naningkit ang ilong ni Yuto dahil ang pagkakita sa mga tainga at buntot ng pusa ay muling nagpagising sa kanyang allergy. Pagkatapos, biglang sumulpat si Taiza at pinuri ang mga tainga ni Hemari na parang pusa. Agad na hinawakan ni Hemari ang braso ni Yuto at buong pagmamalaking inanunsyo na personal maid na niya ito ngayon, at nagselos ang buong kafe dahil sabay-sabay silang tinanggihan.
Ipinaalala ni Liz sa lahat na ang isang kafe ay walang paborito at pare-pareho ang trato sa bawat customer. Kaya humingi ng tawad sina Yuto at Hemari sa pagdudulot ng lahat ng kaguluhan. Nagsimulang isipin ni Liz na may kakaiba talaga kay Yuto. Kaya kalaunan ay naghain siya ng tsaa sa grupo. Humigop si Rinko ng isang higop at sinabing nakakamangha ito, ngunit tahimik na sinabi ni Hemari kay Yuto na hindi tao si Liz. Habang nagsisilbi sa ibang mga customer, napansin ni Liz na patuloy na nakatingin sa kanya si Yuto, kaya nagsimula siyang isipin na palihim siyang iniimbestigahan nito sa pamamagitan ni Hemari, at tiningnan niya ang kanyang mga gamit para makahanap ng isang bagay na dapat magpaalis sa kanya. Maya-maya, binigyan ni Liz si Yuto ng isang espesyal na tasa ng tsaa at sinabing libre ito. Bago pa niya ito mainom, idiniin ni Shizuko ang kanyang dila sa tasa at nalaman niyang puno ito ng mahika. Kaya, sa halip na sayangin ito, ibinigay niya ito kay Taiza, na uminom naman ng lahat na parang septic tank. Ilang segundo ang lumipas, tumakbo palabas ng kafe si Taiza dahil nagsisimula na ang mahika. Sinabi ni Shizuko kay Hemari na malinaw na may itinatago si Liz. Kaya, agad na hinugot ni Hemari ang kanyang espada at umatake. Umiwas si Liz at sinabing gusto lang niyang umalis ng mapayapa si Yuto, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Hemari. Gumamit si Liz ng mahiwagang pag-atake, ngunit iniwasan ito ni Hemari at lumayo ang lahat ng iba pang mga customer. Nang makita iyon, lalong nagalit si Hemari at tinamaan si Liz ng kanyang espada, ngunit agad na gumaling si Liz. Ipinaliwanag ni Shizuko na hindi isang normal na Ayakashi si Liz. Isa siyang artifact spirit, at ang katawang ito ay kapalit lamang ng isang makapangyarihang bagay na nakatago sa loob ng kafe. Napansin niya ang isang kumikinang na tasa ng syrup at napagtanto niyang iyon ang tunay na pinagmulan. Kaya, sinubukan niyang sirain ito, ngunit natarante si Liz at sinabing mawawala siya kung mabasag ang tasa. Bago pa man ito bumagsak sa lupa, nasalo ito ni Yuto sa huling segundo. Sinabi niya kay Liz na nakikita niyang talagang nagmamalasakit ito sa kafe at ayaw niyang manakit ng kahit sino. Naiyak si Liz nang marinig iyon at humingi siya ng tawad. Sinabi ni Yuto sa kanya na hindi rin niya ito pinlanong saktan, na medyo ikinagulat pa ni Shizuko. Kinabukasan, nagising si Yuto na umaasang magiging normal ang araw, ngunit sa halip ay nakita niya ang isang homemade cosplay contest na nagaganap sa sarili niyang kwarto. Sinabi ni Shizuko na naging makulit siya, kaya sinusubukan nila kung aling damit ang pinakagusto niya. Bago pa man ma-question ni Yuto ang napaka-questionableng morning routine na ito, lahat ng mga babae ay tumalon sa kama kasama niya. Lumipas ang ilang araw at nagising muli si Yuto, ngunit sa pagkakataong ito ay nanlalamig na ang kanyang mga kamay sa malalaking asset ni Hemari. Labis siyang nataranta at sinubukang ilayo ang mga ito ng maingat para hindi magising ang babae. Ngunit nang sa tingin niya ay ligtas na siya, hinawakan ni Hemari ang kanyang mga kamay at ginulo siya, tinanong kung nag-e-enjoy ba siya sa paglalaro ng kanyang asset. Nagpagulong-gulong si Yuto na sinusubukang ipaliwanag ang kanyang sarili. At pagkatapos ay dumulas si Shizuko at gumapang sa tabi niya at tinanong kung ito ba ang madalas niyang ginagawa kay Hemari. Nahihiya, sinabi ni Yuto na hindi ito isang regular na bagay. Ngunit doon niya nakita si Rinko na nakatayo sa pintuan na mukhang magsasakripisyo ng mga kaluluwa. Tinanong niya kung nangangahulugan ba iyon na minsan ay natutulog siya kasama si Hemari. Natarante si Yuto at sinubukang sabihin na mali ang kanyang pagkakaintindi, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Rinko. Naglabas siya ng isang patpat at hinampas siya sa ulo para maintindihan ito. Kalaunan sa kafe, tinanong ni Hemari si Rinko kung galit pa rin ba siya sa nangyari kanina. Galit na galit si Rinko, kaya ipinaliwanag ni Hemari na natutulog lang siya malapit kay Yuto dahil kailangan niya itong protektahan mula sa sinumang Ayakashi na maaaring umatake anumang oras at trabaho niya bilang bodyguard nito na protektahan siya. Sumabat din si Shizuko at ipinaliwanag kung bakit siya nasa kama kasama si Yuto, sinasabing nasa misyon siyang alamin kung sino talaga siya. Bukod pa riyan, binanggit din ni Hemari ang napakahalagang katotohanan na sila ni Yuto ay nakagawa na ng mas kakaibang mga bagay noon. Dahil dito, lubos na nagulat sina Rinko at Liz. Habang mabilis na sinabi ni Yuto na wala siyang maalala sa mga iyon, lumingon si Rinko kay Liz at tinanong kung bakit mukhang abala ito. Kaya nauutal si Liz. At bago pa man siya matapos, isiniwalat ni Shizuko na malamang ay nahulog na ang loob ni Liz kay Yuto simula nang iligtas siya nito.
Nang marinig iyon, labis na natarante si Rinko at sumigaw na hindi na niya kailangan ng mga babaeng susubukang kumuha ng turn gamit ang jackhammer ni Yuto. Nang gabing iyon, tiningnan ni Hemari ang isang selyo sa katawan ni Yuto at napagtanto na hinaharangan nito ang mga alaala ng kanyang pagkabata, kaya naisip niya na iyon ang dahilan kung bakit hindi nito maalala na isa siyang Demon Slayer. Nang makitang malaking problema ito, tumakbo siya pabalik sa loob at biglang inanunsyo na papunta sila sa bahay ni Genji sa isang nayon na tinatawag na Noihara. Kinabukasan, nang makarating sila sa Noihara, nagsimulang magreklamo si Rinko na walang mga bus kahit saan. Nagreklamo si Shizuko tungkol sa kung gaano kainit, at nakaramdam ng pagkailang si Hemari at medyo pinagsisihan ang sinabi niya sa harap nila. Si Yuto, na nalilito pa rin, ay nagtanong kung bakit pa sila pumunta dito. Kaya, ipinaliwanag ni Hemari na dinala siya nito doon para tulungan siyang maibalik ang kanyang mga alaala, lalo na ang tungkol sa kanya at sa kanyang tunay na trabaho bilang Demon Slayer. Maya-maya pa, nakarating sila sa isang bahay na agad na alam ni Yuto dahil tila dati itong bahay ng kanyang mga lolo't lola. Sa sandaling iyon, isang babaeng nagngangalang Kaya ang lumabas at sinalubong siya pauwi habang ang iba ay nakatitig lamang ng may pagtataka, nagtataka kung sino siya. Pagkatapos ay sinabi ni Kaya kung sino siya, at mausisa na tinanong ni Yuto kung si Kaya ay isang Ayakashi din, ngunit binigyan niya ito ng isang tunay na nakakasawi na titig. Pagkatapos ng isang nakakakabang katahimikan, sinabi ni Kaya na umaasa siyang masawi si Yuto, dahil kung mangyari iyon, mananatili si Hemari sa kanya magpakailanman. Naging sobrang awkward ang sandali, ngunit mabilis na pinagalitan ni Hemari si Kaya at humingi ng paumanhin sa kanyang kinikilos. Samantala, sa kailaliman ng kakahuyan, naramdaman ng isang grupo ng Ayakashi ang presensya ni Yuto at nagpa siya na kailangan itong tapusin bago siya makaalis. Pagbalik sa Noihara, binisita ni na Yuto at Hemari ang puntod ng kanyang mga lolo't lola upang magbigay pugay. Habang naroon sila, ipinakita ni Hemari ang isang bagong damit at sinabi, buong pagmamalaki na binili ito ni Yuto para sa kanya. Yumuko siya sa puntod at biglang bumalik sa alaala ni Yuto ang isang lumang alaala, ngunit sinusubukan pa rin niyang buuin ito nang tanungin ni Hemari kung may bumalik sa kanya. Sumagot si Yuto na wala, kaya ipinakita niya sa kanya ang kanyang mga mahimalang asset upang subukang ibalik ang kanyang alaala. Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang isipan at dinala siya sa isang maikling paglalakbay sa kanyang nakaraan. Matapos ipakita sa kanya ang ilan sa mga ito noon, pabiro niyang sinisi siya sa pagkawala ng walang palem. Sinabi ni Yuto na hindi niya kasalanan dahil kinaladkad siya ng kanyang mga magulang palayo. Ngunit gayunpaman, bilang parusa, sinugod siya ni Hemari at humingi ng mahabang yakap hanggang sa magsawa na siya. Labis na nahiya si Yuto at nagmakaawa sa kanya na magsuot ng damit, sinasabing sinisira ng kanyang malalaking asset ang kanyang mga panlaban sa pag-iisip. Ngunit hindi gumagalaw si Hemari. Bigla, isang demonyong hangin na nagngangalang Ageha ang sumulpat at sinabing naroon siya upang pabagsakin si Yuto. Nakita niya silang lahat na magkayakap at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabihan lang siya ni Hemari na basahin ang sitwasyon. Pagkatapos ay binalaan niya si Ageha na umalis kung hindi masasawi siya, ngunit hindi natakot si Ageha. Sinabi niya na wala sa posisyon si Hemari para magbanta. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang espada at sinubukang tamaan si Yuto, ngunit nawala sandali si Hemari at bumalik na nakabihis ng buo at may hawak na espada sa harap niya. Nagulat si Ageha at nagtanong kung saan niya nakuha ang kanyang sandata. Ngunit bago pa man siya makakuha ng sagot, napunit ang kanyang kasuotan dahil sa atake ni Hemari at ang kanyang mga plot armor ay naroon na sa ganap na pagpapakita. Sinabihan siya nitong takpan ang mga hinog na asset dahil hindi pinapayagan ang kanyang lalaki na makakita ng anumang asset na hindi kanya. Pagkatapos ay sinabi niyang malapit na siyang tapusin. Sinubukan ni Yuto na pakalmeyan ang mga bagay-bagay at sinabihan si Hemari na kumalma. Kaya, humarap siya kay Ageha at ipinaliwanag na gusto lang ni Yuto ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at ng Ayakashi. Tumawa si Ageha at sinabing walang silbi ang kapayapaan para sa kanya. Gusto lang niya ng mas mataas na ranggo sa pamamagitan ng pag-alis sa lahat ng mga Slayer. Nagulat si Yuto at inilabas ni Hemari ang kanyang mga tainga at sinabing hindi siya magpipigil. Sumugod si Ageha sa kanila, ngunit hinaranggan ni Hemari ang tama at sumigaw kay Yuto na tumakbo.
Mula sa kung saan, isang higanteng robot ang nagpakita sa likuran nila at sinabihan ito ni Ageha na lipulin sila. Tumalon si Hemari papunta sa robot para subukang ibagsak ito, ngunit agad siyang tumilapon. Pagbalik sa bahay, nakita ni Nakaya, Rinko, at Shizuko ang malaking makina sa malayo at sinubukang magdesisyon kung dapat ba silang tumulong. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang Aikashi na nagngangalang Seisa ang dumating at nagpaulan ng higanteng mga puno mula sa langit. Samantala, iniiwasan ni Hemari ang mga tama ng robot at patuloy na sinisigawan si Yuto na tumakbo. Tumakbo siya, ngunit huminto siya at napagtanto na hindi siya maaaring magpatuloy sa pagtakbo habang pinoprotektahan siya ng mga babae, kaya tumalikod siya at bumalik sa laban. Dumating siya sa tamang oras para harangan ang espada ni Ageha bago ito tumama kay Hemari, na ikinagulat ni Hemari at tinanong niya kung bakit siya bumalik. Sinabi ni Yuto na hindi niya maaaring hayaang patuloy na isugal ng mga babae ang kanilang buhay para sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nakita niya na nasugatan siya ng talim ni Ageha. Kinukot siya ni Ageha. Pagkatapos ay nag-Super Saiyan si Hemari at sumugod kay Ageha na tumawag sa robot para sa backup, ngunit si Hemari ay nagpursigi at sinira ang makina bago bumalik upang labanan muli si Ageha. Kahit papaano ay bumangon si Yuto, kumuha ng patpat, at hinaranggan ang susunod na atake ni Ageha. Sa sandaling gawin niya ito, sumabog ang robot. Di nagtagal pagkatapos nito, nagpakita si Shizuko at nakita ang lahat ng sira. Pagkatapos tumingin sa paligid ng kaunti, natagpuan niya sina Yuto at Hemari na nakahiga sa loob ng isang malaking crater. Nang magising si Hemari, ang unang nakita niya ay si Shizuko na nag-aagawan ng kanyang katawan, idinidiin ang sarili kay Yuto na halos walang damit. Isang galit na Hemari ang agad na nagsimulang magtanong kung ano sa palagay ni Shizuko ang ginagawa niya, ngunit ipinaliwanag ni Shizuko na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling ng tubig upang gamutin ang mga pinsala ni Yuto, na nakakatawa na gumagana talaga. Nang maalala ni Hemari na nasaktan si Yuto, mabilis siyang tumingin sa paligid upang tingnan kung may mga kalaban pa rin sa malapit. Natapos na ni Shizuko ang pagpapagaling sa kanya, tumayo, at sinabing tapos na ang lahat. Nagpasalamat si Hemari sa kanya, ngunit tinanong din niya kung kailangan ba talaga niyang gawin ito nang nabunyag ang kanyang mga asset. Ngumisi si Shizuko at sinabing ang ganoong pagpapagaling ay nagpapasaya sa kanya at pinupunan ang kanyang mga pagnanais. Agad na binunot muli ni Hemari ang kanyang espada at inakusahan si Shizuko ng pagsasamantala kay Yuto, ngunit ipinaalala sa kanya ni Shizuko na wala sana itong nangyari kung nanatili siyang kontrolado noong laban. Kalaunan, umuwi na ang lahat. Binati ni Kaya si Yuto at sinabing masaya siya na buhay pa ito, pagkatapos ay agad na sinabi na sana ay hindi na lang ito nangyari. Tinanong ni Rinko si Yuto kung maayos ba talaga ito, at sinabi niya na dapat ay medyo halata ang sagot. Napansin niya si Hemari na nakatingin sa ibaba at tinanong kung ano ang problema, ngunit sinabi ni Hemari na maayos naman ito bago tumungo sa banyo. Habang tumitingin sa paligid ng bahay, napansin ni Yuto ang mga marka ng paso at mga sirang muebles sa lahat ng dako. Pagkatapos ay binuksan nila ang isang silid at natagpuan si Seisa na nakatali at ipinaliwanag ni Rinko na kasalanan niya ang lahat ng ito matapos niyang simulan ang pagbagsak ng malalaking biga ng puno, at pagpapaputok ng mga biga mula sa kanyang mga mata sa lahat ng dako. Kalaunan, tinanong ni Yuto si Shizuko kung inosente lang ba siya dahil ayon sa kanya, hindi kailanman hinanggad ni Ageha ang kapayapaan at ang gusto lang niya ay masawi siya. Sinabi sa kanya ni Shizuko na hindi lahat ng Aikashi ay pare-pareho. Ang ilan ay malupit habang ang iba na katulad niya ay handang umintindi ng mga tao. Kaya nagpasalamat si Yuto sa lahat ng kanyang nagawa at medyo nabigla si Shizuko. Kaya, inalok niya itong turuan tungkol sa mga Slayer. Ipinaliwanag niya na mayroong 12 pamilya ng Demon Slayer, at bawat pamilya ay may kanya-kanyang espesyal na kakayahan. Isa sa mga kakayahang iyon ay tinatawag na late fairy, na nagpapahintulot sa kanila na magbuhos ng mahika sa mga normal na bagay hanggang sa ang isang bagay na walang silbi tulad ng isang patpat ay maaaring tumama na parang isang maalamat na sandata. Matapos marinig na ang kanyang pamilya ang dapat na pinakamalakas sa lahat ng pamilya ng Slayer, tinanong ni Yuto kung may alam pa si Shizuko tungkol sa kanyang nakaraan or sa kanyang mga magulang. Bago pa siya makasagot, biglang hinawakan ni Rinko si Yuto sa kwelyo, inilagay siya sa chokehold, at sinabihan siyang mag-alala muna tungkol sa kanyang sarili.
Sinabi sa kanya ni Yuto na may maliit at malambot na bagay na dumidiin sa kanyang likod. Kaya, labis na nahiya si Rinko at lalo siyang sinakal. Pagkatapos noon, may mas seryosong binanggit si Shizuko. Ipinaliwanag niya na ang mga ninuno nito ay nanghuli ng mga tao sa loob ng maraming taon, kaya sa mga laban, minsan ay nadadala siya at nawawalan ng kontrol. Tinanong ni Yuto kung paano niya nalaman iyon at sinabi niya na binabanggit sa mga lumang tala na minsang natalo ni Yuto ang isang tusong Ayakashi ng mag-isa. Samantala, nag-float si Hemari sa ilog habang sinusubukan niyang alalahanin ang nangyari matapos masaktan si Yuto. At ilang sandali pa, natagpuan siya ni Yuto roon at nakahinga siya ng maluwag na ayos lang siya. Nagpasalamat si Hemari sa pagliligtas sa kanya, ngunit sinabi ni Yuto na dapat siyang magpasalamat dito dahil pakiramdam niya ay ginugol niya ang buong laban bilang dagdag na bagahe. Inamin ni Yuto na sa wakas ay naiintindihan na niya kung gaano kadelikado ang Ayakashi ngayon at nangako si Hemari na palagi siyang paprotektahan nito. Ngunit sinabi ni Yuto na mas gugustuhin niyang mamuhay siya ng mag-isa kaysa isipin lamang ang pagprotekta sa kanya. Ayaw niyang maging halimaw ito dahil sa kanya. Nagbiro siya na baka siya ang maging unang Ayakashi na masasaktan niya, ngunit sinabi ni Yuto na hindi iyon mangyayari. Doon sa bahay, pinuntahan ni Rinko at Shizuko si Seisa para tingnan, ngunit nadatnan niya si Ageha na palihim na parang isang tusong ninja. Sinabihan sila ni Ageha na sabihin kay Yuto na ang iba pang mga Slayer ay paparating na para sa kanya. Tinanong ni Rinko kung ano talaga ang gusto niya kay Yuto, at sinabi niya na gusto pa rin niya itong mawala, ngunit hindi niya malilimutan na iniligtas nito ang kanyang buhay. Pagkatapos ay tumakas siya kasama si Seisa. Kalaunan, habang naglalakad pabalik, nagpasalamat si Yuto sa pagtulong sa kanya na maibalik ang kanyang mga nawawalang alaala. Medyo naalala rin niya na minsan siyang hinalikan ni Hemari sa isang lawa, ngunit sinabi ni Hemari na ang unang pagkakataon na nagpakita siya sa anyong tao ay noong araw na nakilala niya ito kasama si Rinko. Kaya ngayon ay nagtataka si Yuto kung sino talaga ang babae sa lawa. Pag-uwi, sinimulan ni Shizuko ang pagsasanay kay Yuto sa isang kalapit na parke upang gisingin ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit paulit-ulit niya itong natalo ng walang kahirap-hirap. Sinabi niya na hindi siya masaya dahil sinusubukan lamang nitong ilabas ang kanyang mga kakayahan para hindi na siya umasa kay Hemari na lumaban para sa kanya. Sinabi niya na kung ayaw talaga nitong lumaban si Hemari, kailangan niyang matuto. Pagkatapos ay isiniwalat niya na tinawagan niya muli para sa kanyang pagsasanay, sina Liz at Rinko. Sa sandaling iyon, lumapit si Liz kay Yuto at sinabing iniiwasan nito ang kanyang kafe at nagsisimula na siyang makaramdam ng kalungkutan habang idinidiin niya ang kanyang malalaking asset sa kanya. Nataranta si Yuto at sinabing hindi ganoong klaseng lugar ang tindahan niya. Kaya sinabihan siya ni Liz na tingnan ang malalaki at bilog na plot armor. Nainas si Rinko at ipinaalala kay Liz na labag ito sa mga patakaran ng tindahan, ngunit sinabi ni Liz na hindi na lang basta customer si Yuto. Naabot na niya ang pagiging daddy customer. Pagkatapos ay humarap si Yuto kay Shizuko at tinanong kung anong klaseng pagsasanay ang pinaplano niya. Sinabi niya na kailangan niya ng mahinahong isip at matibay na pokus upang mabuksan ang kanyang kapangyarihan. Nang marinig ito, hinawakan ni Liz si Yuto at inihagis sa langit. Habang nahuhulog ito, lumipad siya sa tabi niya at sinabihan siyang subukang linisin ang kanyang isip bago ito bumagsak sa lupa. Sa kalagitnaan ng pagbagsak, nagawa ni Yuto na hawakan ang mga plot armor ni Liz, na nagpaungal sa kanya at sinabihan siyang maging maayos. Pagkatapos nilang bumagsak sa lupa, natagpuan ni Yuto ang sarili sa harap mismo ng kanyang kuting, at hinawakan niya ito at isinubsob ang mukha nito sa kanyang mang-amoy-amoy na pancake, sinasabing makakatulong ito upang linisin ang kanyang isip. Kasabay nito, naging abala si Shizuko sa kanyang likuran. Pumasok si Rinko at tinanggal ang butones ng kanyang damit, sinabing gusto niyang sumali sa kasiyahan, ngunit biglang sumulpat si Hemari na mukhang galit na galit dahil dapat sana ay makikipag-date siya kay Yuto, ngunit iniwan siya nito para makipaglaro sa mga ito. Habang sinusubukan ng iba na pakalmeyan siya, si Hemari ay naging berserk mode at sinugod si Yuto, galit na galit, para lamang masamid ito ng kanyang mga makalangit na asset. Kalaunan, nagsimulang mag-alala si Yuto tungkol sa isang bagay. Hindi kailanman binanggit ni Hemari ang tungkol sa mga Demon Slayer or sanayo ng Noihara, at ito ay nakakaabala sa kanya. Kaya, isang araw pagkatapos ng eskwela,
Habang naglalakad pa uwi, naisip ni Yuto ang tungkol sa babaeng humalik sa kanya sa flashback na iyon. Binago ni Hemari ang usapan at iminungkahi na kumain sila ng seafood para sa hapunan. Pareho silang ngumiti, napagtanto na gusto talaga nilang gumugol ng oras kasama ang isa't isa. Ngunit bigla, natigilan si Hemari. Naramdaman niya ang isang tao sa malapit at agad na sumugod, ngunit mabilis na hinaranggan ng estranghero ang kanyang atake. Nagpakilala ang babae bilang si Queso at pinagalitan si Hemari, sinasabing wala sa kontrol ang kanyang likas na hilig sa pusa. Tinanong ni Yuto kung isa ba siyang Ayakashi, ngunit umiling si Queso at sinabing isa siyang slayer mula sa isa sa 12 pamilya, partikular na ang napakalakas na pamilyang Jinguji. Nagulat si Yuto matapos makasalubong ang isa pang slayer. At tinanong ni Queso kung bakit siya umaarte ng gulat gayong pareho silang nandito para sa iisang trabaho, na tapusin ang Ayakashi. Pagkatapos ay nilinaw niya na ang usapang ito ay sa pagitan lamang nila ni Yuto, at sinabihan ang kanyang bantay na huwag makialam. Agad na na si Hemari at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin doon, ngunit sinabi lang ni Queso na halos makalmat ni Hemari ang magandang mukha niya sa sorpresang pag-atake. Pagkatapos ay sinabihan siya na tumigil sa pagsisikap at kumilos na parang isang tunay na pusa sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na cute sa halip na makipag-away bawat 5 segundo. Sapat na iyon para sa wakas ay maunawaan ni Hemari ang naramdaman ni Rinko noong unang beses na pumasok si Queso at nagsimulang maging masyadong komportable sa tabi ni Yuto. Pagkatapos ay lumingon si Queso sa kanya at sinabihan itong sumama sa kanya dahil walang dahilan para manatili siyang kasama ang isang grupo ng maruruming Ayakashi na parang nangongolekta ng Pokemon. Habang papalapit siya, tinanong niya kung bakit hinahayaan ng isang taong katulad niya na protektahan siya ng isang maruming Ayakashi. Sinabi ni Yuto na mali siya sa pag-arte na parang masama ang bawat Ayakashi dahil lang sa umiiral sila. Sinabi sa kanya ni Queso na matagal na, pagkatapos ay sinabihan siyang huwag siyang bigin, ngunit matapos makita ang ganap na blonde na ekspresyon sa kanyang mukha, napagtanto niya na wala talaga siyang ideya kung sino siya. Tinawag niyang hindi mapapatawad na nakalimutan siya nito at napagod si Hemari sa pakikinig. Kaya, umatake siyang muli, ngunit madaling umiwas si Queso. Sinabi ni Queso na malamang na nakikihalubilo na talaga ang Ayakashi kay Yuto ngayon. Sumugod muli si Hemari, ngunit hinaranggan ni Queso ang lahat gamit ang isang mahiwagang harang na papel na parang iniidolo niya si Conan. Pagkatapos ay hinawakan ni Queso si Yuto sa braso at sinabihan itong sasama ito sa kanya. Pamwesto si Yuto sa kanyang kinatatayuan at nagtanong kung bakit niya dapat pakinggan ang isang taong katulad niya. Kaya, sinabi ni Queso sa kanya na sinabihan siya ng kanyang lolo. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang kanilang mga pamilya ay nagkasundo na magpapakasal silang dalawa. Mukhang nalilito si Yuto at mabilis na nalaman ni Queso na binura ng memory block ang charm ang bahaging iyon ng kanyang utak na parang factory reset. Dahil malinaw na hindi gumagana ang pakikipag-usap, hinalikan niya ito at agad na bumalik ang mga alaala. Sa wakas ay naalala ni Yuto na siya ang babaeng nakilala niya sa lawa. Pagkatapos noon, hinampas ni Hemari ang harang ni Queso, ngunit muling nakawala si Queso at kahit papaano ay hinalikan pa siya para lang manginis. Agad na nawala ang loob ni Hemari at tinanong kung bakit niya ito hinalikan ng 2 beses. Nangutya si Queso sa kanya sa pagsasabing 3 beses talaga, na nagdulot ng matinding emosyonal na pinsala na pinarami ng selos. Nang matapos iyon, nagpaalam si Queso, ibinigay ang kanyang address kay Yuto, at sinabihan itong bumisita kahit kailan niya gusto bago mawala sa kalangitan sa gabi. Bago umalis, sinabihan niya si Yuto na siguraduhing mananatili sa bahay ang kanyang pusa sa susunod. Pagkatapos ay binalaan siya na putulin ang lahat ng ugnayan sa mga Ayakashi or babagsak siya kasama nila. Matapos magsabi ng kanyang salita, nawala siya, naiwan si Yuto na nakatayo roon na may iisipin. Kalaunan, nagtipon ang konseho ng Ayakashi upang pag-usapan ang pagbabalik ni Queso at ang unti-unting paggising ng mga kapangyarihan ni Yuto. Sinabihan ni Shizuko ang lahat na mag-relax ng kaunti dahil hindi si Yuto ang tunay na problema ngayon. Si Queso ang kailangan nilang alalahanin bago niya simulan ang paggawa ng mas nakakainis na buhay ng lahat.
Pagbalik sa bahay ni Yuto, ginugol ni Hemari ang buong oras sa pag-arte na parang malungkot, at sa wakas ay napagtanto ni Yuto na kahit papaano ay nakulong siya sa full-time na drama ng mga babae nang hindi man lang nag-a-apply para sa trabaho. Patuloy na iniisip ni Hemari ang lahat ng nangyari kanina at lalong naiinis habang si Yuto ay hindi mapigil ang isipin ang arranged marriage at ang mga hindi inaasahang mabilis na halik mula kay Kweso. Kasabay nito, si Hemari ay nag-iisa, nagsimulang magtaka kung ano ang pakiramdam ng paghalik, at aktwal na nag-practice sa harap ng salamin, na marahil ay hindi inaasahan ng sino man na magtatapos ang araw. Nang araw na iyon, ipinaalam ni Hyogo kay Kweso na mayroon na siyang suporta ngayon ng pulisya at gobyerno. Sinabihan siya ni Kweso na pasalamatan ang kanyang mga kasama at iniwan ang kanyang sasakyan. Maya-maya, habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita at nakikipag-usap sa kanyang ina sa telepono, isang Ayakashi na nagtatago sa malapit, ay sinubukang talonin siya, ngunit nang huminto ito, tumama ito sa isang magic force field sa paligid ni Kweso. Kalmado niyang binuksan ang kanyang magic ring at binura ang bagay sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono at tumalon sa isang rooftop, para lamang makita si Shizuko na naghihintay na roon. Kinukutya siya ni Kweso, tinawag siyang pangit na demonyo na nagkukunwaring isang cute na babaeng tao. Sinabi pa niya na gagawin niyang parang masamang babae si Shizuko. Si Shizuko, na hindi na nakikita si Yuto bilang problema, ay nagbanta sa kanya pabalik. Pagkatapos ay pareho silang naglabas ng kumikinang na mga bilog ng mahika at nagsimulang maglaban ng husto. Tribo ng tubig laban sa bansang apoy. Yumanig ang bubong habang nagbabanggaan ang mga spell. Akala ni Kweso ay nanalo na siya nang mahuli niya si Shizuko sa kanyang apoy, ngunit sumugod si Shizuko at binuksan ang isang nakatagong tangke ng tubig, na nagpatawag ng malalaking dragon ng tubig na sumugod kay Kweso. Umilag si Kweso at hinampas si Shizuko sa isang billboard ng napakalakas. At si Shizuko, na natigil doon, ay kinukutya siya at sinabing halos hindi masakit ang mga pag-atake, tinawag siyang pinakamahinang Demon Slayer. Nawalan ng sarili si Kweso, kaya nagpakawala siya ng isang bagyo ng mga pagsabog ng apoy na nagpalipad kay Shizuko mula sa bubong. Maya-maya, nagpakita si Shizuko sa ibang lugar at naisip na marahil ay mas matalinong umiwas muna kay Kweso sa ngayon. Nang gabing iyon, naglipat-lipat si Yuto ng mga channel sa telebisyon at huminto sa balita. Pinag-uusapan nila ang pagsabog ng gas leak, na isang pantakip lamang sa away sa bubong. Nanood din ng balita si Kweso, at ngumiti, humanga na walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Hyogo na palagi siyang susuportahan hanggat patuloy siyang isang Demon Slayer. Habang nakikinig, naalala ni Kweso na tinawag siya ni Shizuko na mahina at naisip kung paano palaging minamaliit ng ibang pamilya ng Demon Slayer ang kanyang pamilya. Napagpasyahan niyang babaguhin niya iyon sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga Ayakashi at pagpapakita sa ibang pamilya ng Demon Slayer kung gaano talaga siya kalakas. Samantala, pabalik sa bahay ni Yuto, si Hemari ay nagpagulong-gulong sa kama, hindi makatulog dahil sabik na sabik siya sa pakikipagsesyon. Nainis siya, lumapit kay Yuto, at hiniling niya na halikan siya. Nataranta si Yuto at tinanong kung maayos ba ang pakiramdam niya, habang tinitingnan niya ang mga asset ng buhay. Tinutokso siya ni Hemari at tinanong kung hindi niya kaya, ngunit sinabi ni Yuto na masyadong biglaan ito. Ipinaliwanag ni Hemari na hindi siya magiging maayos ang pakiramdam hanggat hindi siya nakakatanggap ng halik, tulad ng ibinigay sa kanya ni Kweso. Pagkatapos ay tinanong niya kung tumatanggi ba siya dahil isa siyang Ayakashi at sinabing ayos lang sa kanya kahit isang halik lang sa pisngi. Nang nag-aalangan pa rin si Yuto, sinubukan ni Hemari na lumayo, ngunit dahan-dahan siyang hinayla nito pabalik at yumuko para sa isang halik sa pisngi. Kasabay nito, tumunog ang doorbell, na naging dahilan upang aksidente silang maghalikan sa labi. Nataranta si Yuto at lumabas ang mga tainga ni Hemari dahil sa tuwa. Kasabay nito, pumasok si Rinko at alam na ni Yuto na nasa problema siya. Samantala, sa kanyang hotel, nakatanaw si Kweso sa bintana at nagpasyang kukunin niya si Yuto kahit ano pa ang mangyari. Kalaunan, naalala ni Kweso ang mga araw na madalas silang magkasama ni Yuto. Habang nasa paaralan, nakaupo si Hemari sa rooftop at iniisip ang halik na iyon kay Yuto. Pagbalik sa kafe, sinabi ni Shizuko sa lahat na nakakuha siya ng ilang impormasyon tungkol kay Kweso. Sabi ni Yuto,
Hindi naman talaga nakakagulat ang sinabi niya, habang si Rinko naman ay nagbibiro na hindi niya alam na may Ayakashi palang gumagamit ng computer. Ipinakita ni Shizuko sa lahat ang larawan ni Queso at sinabi ni Rinko na mas mukha siyang mangkukulam kaysa sa Slayer. Ipinaliwanag ni Shizuko na naging makapangyarihan ang angkan ni Queso dahil sa paghahalo ng mahika ng kanluran sa kanilang mga pamamaraan. Nagsimulang matarante si Liz at binalaan ni Shizuko ang lahat na hindi lang malakas si Queso, kundi siya rin ang tipo na lumulutas ng bawat problema sa pamamagitan ng paggawa nito bilang libing ng iba. Sa sobrang takot ni Liz, isinuksok niya ang ulo ni Yuto sa kanyang malalaking asset at nagmakaawa na protektahan siya. Nainas si Rinko at sinigawan si Liz. Pagkatapos, sabay na sinampal ni Rinko at Shizuko si Liz, na nagpatambo sa kanya na parang nakahanap ng kapaki-pakinabang na target ang pagtutulungan bago kinaladkad ang kanyang katawan palayo. Pagkatapos, tinanong ni Rinko si Yuto kung ano talaga ang koneksyon niya kay Queso. Kaya ipinaliwanag ni Yuto na ang kanilang mga pamilya ay matagal nang magkakilala, at teknikal na engaged na sila. Samantala, agad na sinimulang hanapin ni Liz at Shizuko kung ano ang ibig sabihin nito, habang sinunggaban ni Rinko si Yuto at hinihingi ang buong kwento. Sinabi ni Yuto na wala sa mga ito ang kanyang pinili dahil matagal nang inayos ng kanyang pamilya ang lahat. Sinabi ni Shizuko na mas madaling kalimutan na lang ang lumang pangakong iyon, ngunit masyadong matigas ang ulo ni Queso para magpanggap na hindi ito nangyari. Pagkatapos ay naglabas si Liz ng isang tasa ng mahiwagang tsaa at inalok ito kay Yuto, sinasabing maaari nitong alisin ang mga alaala. Pagkatapos ay tinanong ni Rinko kung may isa pang bersyon na nagtatanggal lamang ng mga alaalang ayaw niya, ngunit sinabi ni Liz na ang update na iyon ay hindi pa inilalabas. Kasabay nito, casual na pumasok si Queso sa kafe at sinabing dapat niyang ipakilala ng maayos ang kanyang sarili. Humigop siya ng tsaa at pinuri si Liz sa paggawa nito ng napakaganda. Magalang na binati siya ni Yuto, ngunit sinabi ni Queso na hindi na kailangan iyon dahil matagal na silang magkaibigan. Ipinaalala niya kay Yuto ang mga plano ng kanilang pamilya para sa hinaharap, ngunit sinabi ni Yuto na hindi siya maaaring sumang-ayon sa alinman dito maliban kung babaguhin niya ang paraan ng pag-iisip nito. Sumagot si Queso na mayroong mga Demon Slayer upang sirain ang Ayakashi, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ginugugol niya ang lahat ng oras na ito sa paligid ng kalaban. Sinabi ni Rinko na si Queso ay masyadong mapagmataas at tinawag si Rinko na isang karaniwang tao na walang alam tungkol sa mga Demon Slayer. Pagkatapos ay bumalik siya kay Yuto at sinubukang makuha ito sa pamamagitan ng paglapit dito. Ngunit pumasok si Hemari sa kafe at sinabing hindi niya hahayaang maging personal na laruan ni Queso si Yuto. Sumagot si Queso na siya ang kanyang fiancé. Kaya, natural na magkaintindihan silang dalawa. Ngunit tinanong ni Hemari kung bakit niya pinipilit ang sarili kay Yuto. Pagkatapos ay sinabi na si Yuto talaga ang unang humalik sa kanya. Tumigil ang buong silid ng isang segundo at tinanong ni Queso si Yuto kung seryoso ba siyang humalik sa isang Ayakashi. Walang ideya si Yuto kung paano ipapaliwanag ang sarili. Pagkatapos ay sinabi ni Queso na hindi mahalaga dahil mas matibay ang ugnayan sa pagitan nila. Ipinaalala niya kay Yuto ang isang pangakong ginawa nila noong sila ay bata pa. Ngunit nang makita niyang wala pa rin itong ideya kung ano ang pinag-uusapan niya, napagtanto niyang mas mahirap itong gawin kaysa sa inaasahan niya. Kalaunan, kinausap ni Queso ang kanyang ina sa telepono nang biglang magpakita ang isang grupo ng Ayakashi. Sa halip na tumakas, tinanggap niya sila na parang hindi sinasadyang sumali sila sa pinakamasamang posibleng matchmaking event. Ilang sandali pa, nasawi na ang bawat Ayakashi. Pagbalik sa paaralan, nasa football field na si Yuto, ngunit masyado siyang abala sa pag-iisip tungkol kay Queso para bigyang pansin ang nangyayari sa paligid niya, na nauwi sa isang bola ng football na lumipad diretso sa kanyang ulo at natambush siya, habang mabilis na tumakbo si Hemari para tingnan siya. Nagising si Yuto at nakita siya roon, at tinanong ni Hemari kung iniisip ba niya si Queso. Sinabi niya sa kanya na kaya niyang gawin ang kahit ano, hindi naman problema dahil bodyguard lang naman siya. Sinabi ni Yuto na may kung ano sa kung paano iniisip ni Queso na parang sira na. Tinanong niya kung may paraan para maayos ang pananaw nito, pero sinabi lang ni Hemari, huwag mo nang pakialaman, dahil medyo matatag na si Queso sa kanyang mga gawi. Pagkatapos ay tinanong ni Yuto kung bakit pinili ng kanyang lolo si Queso para maging fiancé niya.
Sinabi ni Hemari na malamang para pagdugtungin ang dalawang malalakas na pamilya at magkaroon ng isang makapangyarihang tao. Dahil doon ay napunta ang isip ni Yuto sa isang kakaibang lugar hanggang sa sinampal niya ito pabalik at sinabing nauuhaw na siya. Sinubukan ni Yuto na tumanggi, ngunit muling bumagsak ang kanyang mga mata sa mga plot asset ni Queso at hinailan niya ang kanyang ulo palayo. Bigla, dumating ang soccer team at kinukutsa siya dahil sa pag-iwan sa pagsasanay para makipagsesyon sa mga babae. Habang papunta si Yuto sa field, sinabi ni Hemari na uuwi siya at gagawa ng plano para harapin si Queso. Kalaunan, naglalakad pa uwi si Yuto galing paaralan kasama si Shizuko, iniisip kung paano niya hihilingin kay Queso na umatras. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya sinundo ni Shizuko, at sinabi niya na sinabihan siya ni Hemari. Samantala, hinihintay ni Hemari si Queso sa ibang lugar sa bayan. At nang makarating doon si Queso, sinabi niya na dahil wala si Yuto, walang pumipigil sa kanila na mag-out of court. Tinanong ni Hemari kung ano talaga ang nararamdaman ni Queso para kay Yuto, idinagdag na siya ang laging nandyan para sa kanya, ngunit malamig na sinabi ni Queso na ang isang pusa ay hindi dapat maging malapit sa kanyang karelasyon. Tinanong ni Hemari kung si Queso ang dahilan kung bakit allergic si Yuto sa mga pusa, ngunit nagpanggap si Queso na walang alam. Pagkatapos ay naalala niya ang isang pagkakataon na sinabihan niya si Hemari na lumayo kay Yuto. Ngayon ay oras na ng laban, at naging cat mode si Hemari at sumugod. Naghagis si Queso ng maraming atake ng magic orb sa kanya, ngunit umiwas si Hemari at gumanti. Sinabi ni Queso na mabilis siya at kinikilala na si Hemari ay hindi sumusunod sa anumang mga patakaran tulad ng ibang mga pamilyang Demon Slayer. Ikinwento ni Queso kung gaano siya nagsikap na patunayan ang halaga ng kanyang pamilya dahil palaging minamaliit sila ng lahat. Kaya sinabi ni Hemari na ang kabaitan ni Yuto ang dahilan kung bakit gusto niyang maging mas makatao. At pagkatapos ay sinabi niya na si Queso ay hindi sapat para sa isang lalaking tulad niya at iyon ang nagpagalit kay Queso. Kaya tumakbo siya kay Hemari, bumunot ng baril, at nagsimulang magpaputok ng mga magic bullets. Umiwas si Hemari sa karamihan sa kanila, ngunit sa wakas ay tinamaan siya ng isa, ginulo ang kanyang paningin, at siya ay natamba. Sinabihan siya ni Queso na lumaban na parang hayop, kaya ginawa ito ni Hemari. Nawala niya ito sa sarili at naging parang halimaw. Kinuha niya ang baril at malapit na siyang tapusin, ngunit naalala niya ang sinabi ni Yuto noon sa Noihara, kaya pinigilan niya ang sarili at tumakbo sa kakahuyan. Nang gabing iyon, nasa bahay si Yuto at napansin niyang hindi pa bumabalik si Hemari kahit sobrang gabi na. Tinanong niya sina Rinko at Shizuko kung nasaan siya, at isiniwalat ni Shizuko na lumaban ito kay Queso. Naalala niya na sinabi nitong aalamin niya ang problema, kaya humarap siya kay Shizuko at tinanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanya. Sinabi lang niya na hindi ito nagtanong. Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa kwarto ni Yuto. Tiningnan nila at natagpuan si Hemari na nakabulagta sa sahig. Tinulungan ni Yuto si Hemari na makaupo sa kama, pagkatapos ay sinisi ang sarili dahil hindi niya napansin ang plano nito. Naiinis siya sa sarili dahil kahit anong mangyari, pinoprotektahan siya ng lahat habang ipinapakita niya ang kanyang kapakinabangan tulad ni Sakura. Habang iniisip niya ito, gamulong siya sa pagtulog nito at isang maliwanag na ilaw ang nagsimulang sumikat mula sa katawan nito. Kahit papaano ay pinakalma siya ng ilaw nang hindi gumagawa ng anumang dramatiko at tahimik na tinakpen siya ni Yuto ng kumot, pagkatapos ay nagpa siya na ang pagkagalit sa sarili ay hindi makakaayos ng anuman. Samantala, pabalik sa bahay ni Rinko. Hindi siya makatulog at iniisip niya kung dapat ba siyang nanatili sa bahay ni Yuto sa halip na umalis. Kaya, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na malamang ay magiging maayos din ito. Ngunit pagkatapos, ang mga salita ni Queso tungkol sa pagiging mahina ni Yuto ay patuloy na pumapasok sa kanyang isipan. Naaalala rin niya kung paano nagduda si Yuto sa kanyang sarili kanina. Doon napagtanto ni Rinko na hindi naman talaga ginasto ni Yuto ang anumang supernatural na gulo na ito. Gusto lang ng lalaki ng normal na buhay at nagsimula siyang mag-isip na baka siya lang ang taong makakapagbigay niyan sa kanya, sa halip na isa pang halimaw ang sumubok na i-recruit siya sa kanilang lingguhang boss fights. Sa ibang lugar, nagre-relax si Shizuko sa paliguan habang iniisip ang lahat.
Napagdesisyonan niya na wala ng saysay na makipagtalo pa kay Queso at naisip na malamang natalo si Hemari sa laban. Pagkatapos ay nagbiro siya sa sarili na baka nasaktan din siya noong huling laban niya, dahil ang biglaang pagka-spoil ni Yuto ay hindi naman masamang bagay. Pagbalik sa kanyang hotel, humingi ng tawad si Queso kay Hyogo dahil sa medyo pagsobra niya noong laban at sinabihan siyang asikasuhin ang paglilinis. Tinanong ni Hyogo kung ilang bala ang pinaputok niya, at sinabi niya na tumigil na siya sa pagbibilang sa kalagitnaan. Ipinaalala ni Hyogo sa kanya na ang bawat magazine ay naglalaman lamang ng 20 bala at tinanong kung ilan ang natitira sa kanya. Sinuri ni Queso at sinabing 2 na lang ang natitira, dahilan para magmukhang aalisin ni Hyogo ang buhay, ngunit hindi naman ito malaking bagay para kay Queso. Iginiit niya na sinusubukan niyang huwag magdulot ng totoong pinsala. Ngunit binalaan pa rin siya ni Hyogo na huwag nang gumawa ng ganoong kawalang ingat, kahit para sa karangalan ng kanyang pamilya. Samantala, nanaginip si Hemari ng kakaibang panaginip kung saan patuloy niyang iniiwasan si Yuto dahil natalo ito sa laban at sa kanyang espada. Nang magising siya, nagulat siya nang makita si Yuto na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Tinanong niya kung nandoon ba ito sa buong oras, at tinanong ni Yuto kung kumusta ang kanyang pakiramdam, kaya inamin niya na tuluyan na siyang natalo sa laban kasama ang kanyang espada. Sinabi ni Yuto na hindi mahalaga ang mga iyon dahil natutuwa lang siya na ligtas ito. Ayaw ni Hemari na maawa siya sa kanya. Kaya, sinabihan niya itong huwag siyang tretuhin ng iba dahil lang sa natalo ito. Sinabi ni Yuto na dapat siyang mag-focus sa pagpapahinga, ngunit ipinaliwanag ni Hemari na ang mahika ni Queso ay nasa loob pa rin niya at matatagalan pa bago ito tuluyang mawala. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yuto na kalmutin ang kanyang likod. At nang gawin niya iyon, kumuha siya ng kakaibang tableta at binalaan siya na maaari itong magpakabaliw sa kanya. Kahit na matapos marinig ang higanteng babalang iyon, sinabi ni Yuto na mananatili pa rin siya. Sinabihan siya ni Hemari na huwag magreklamo pagkatapos ay nilunok ang tableta. Pagkalipas ng 1 segundo, nag-transform siya sa kanyang buong anyo bilang Catgirl at agad na sumugod kay Yuto, na naging dahilan ng pagkataranta sa silid. Tumanggi siyang hayaan itong huminga kahit 2 segundo at patuloy na ginagawang mas mahirap ang araw niya at ang kanyang launcher kaysa sa dati. Habang nakaupo si Shizuko sa katabing silid, naririnig ang lahat ng ingay at nagpa siya na ang hindi pansinin ito ang pinakamahusay na kasanayan sa suporta na mayroon siya. Kinabukasan, pagkatapos niyang matapos ang paglamon sa kanyang biktima ng may kakaibang pagnanais, gin-icing niya ito at sinabi sa kanya na ang kanyang katawan at kaluluwa ay bumalik na sa normal. Tinanong niya ito kung gusto ba siya nito kahit wala ang kanyang katinoan at sinabi nitong wala siyang magawa. Sinabi nito sa kanya na kahit hindi siya ang sarili niya, nararamdaman pa rin niya ang kabaitan nito sa kanyang puso at sinabi nito sa kanya na huwag nang gumawa ng anumang bagay na kawalang ingat ng pakikipaglaban kay Queso nang mag-isa kailanman. Nangako si Hemari sa kanya na hindi niya ulit gagawin. Pagkatapos ay nagpasalamat siya ng maayos sa pag-aalaga sa kanya. Hiniling niya rito na ipikit ang mga mata at tumanggap ng regalo. Nang gawin niya ito, hinalikan niya ito sa mga labi at sinabi niya rito na kakaiba ang lasa ng mga labi nito. Sinabi sa kanya ni Yuto na ito ay uhog at luha mula sa malupit na kalokohan kagabi at sinigawan siya ni Hemari na maghugas ng mukha. Nang araw na iyon, mag-isang naglakad si Yuto at sinabing kailangan niyang harapin si Queso mismo, kaya nagpa siya siyang bisitahin ito. Samantala, sinusuri ni Hemari ang mga espada para tingnan kung makakaayos siya kay Queso dahil nawala ang huling espada nito sa laban. Inisip niya kung paano niya makukuha ang mga ito, ngunit sinabi sa kanya ng mensahero na hindi siya isang normal na mensahero, at pagkatapos ay sinuka niya ang lahat ng ito. Pagbalik sa hotel ni Queso, kinausap ni Yuto ang isa sa mga receptionist, at bahagyang tinapik ng isang ahente ang kanyang likod habang dumadaan siya. Maya-maya pa, sa wakas ay nakatagpo ni Yuto si Queso, na masayang tinanggap siya, ngunit kinakabahan pa rin ang talunan. Sinabi niya sa kanya na sinabi sa kanya ng receptionist na nandito siya, kaya agad siyang nagtimpla ng tsaa para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ito ang unang pagkakataon na ang kanyang wasak na sarili ay nasa penthouse ng isang marangyang hotel, at medyo naiiba ito sa kanyang inaakala. Kaya, sinabi niya sa kanya na karamihan sa mga kagamitang may muebles ay mga bagay na dala niya dahil mananatili siya roon ng ilang sandali.
Hiningi niya sa kanya ang kanyang telepono at kahit na nag-alangan siya noong una, sa wakas ay ibinigay niya ito sa kanya at natuklasan niya na siya ay nabug. Kaya pinutol niya ang linyang iyon. Itinabi niya ang kanyang numero sa telepono nito bilang love quest sama at pagkatapos ay tinanong siya kung nakapagdesisyon na ba ito na maging isang Demon Slayer at sumama sa kanya. Nagpasya siyang pag-usapan ang buong sitwasyon sa kanilang dalawa at sa mga Ayakashi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi niya maaaring isali ang sarili niya dahil hindi siya isang kasama. Sinubukan niya itong atakihin, ngunit natapos ito sa kanyang pagkahulog sa kanyang kapahamakan at hindi siya mailigtas ni Yuto. Tila kaya niyang iligtas ang kanyang sarili mula noon at bumalik. Pagkatapos ay nag-usap sila at natapos ito sa kanyang pagtiyak sa kanya na kaya niyang asikasuhin ang balangkas at hindi niya kailangang umasa sa Ayakashi para maging kakaiba. Nang sandaling iyon, dumating si Hemari at tinukso siya sa lahat ng sinabi niya at labis na nahiya si Queso. Nang gabing iyon, sa gubat, maraming Ayakashi ang nakahandusay na sawi sa lupa. Dalawang mas maliliit ang sumubok na tumakas, ngunit isang nakakatakot na figure ang nakahuli sa kanila bago pa sila makalayo at kinain sila. Kalaunan sa paaralan, inanunsyo ng guro na araw ng paggawa ng sketch sa labas at sinabihan ang lahat na lumabas at gumuhit ng kahit anong sa tingin nila ay maituturing na sining. Pagkatapos ng klase, nagsimulang mag-isip si Yuto kung ano ang dapat niyang iguhit. Biglang sumulpat si Taiza at nag-alok na maging modelo niya, naiisip na kung gaano siya kaganda kahit walang damit. Ngunit hinawakan ni Hemari si Yuto at kinaladkad palayo, sinasabing siya lang ang pinapayagang magmodelo para sa kanya ng ganoon. Agad na nawala sa isip si Taiza matapos marinig iyon, nagtataka kung bakit si Yuto ay may eksklusibong access sa lahat ng premium na nilalaman ni Hemari habang ang iba ay walang nakukuha. Habang hinihila ni Hemari si Yuto palayo, dumaan ang class rep sa kanila, at nagpasya si Taiza na siya na lang ang magtrabaho, ngunit tumugon siya sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya diretso sa fountain. Samantala, huminto si Hemari para kunan ng litrato ang ilang mga bulaklak, ngunit itinuro ni Yuto na ang pagkuha ng mga larawan ay hindi katulad ng pagguhit ng mga ito. Inamin niya na hindi talaga niya naintindihan kung bakit ginagawang malaking bagay ng mga tao ang sining. Gayunpaman, matapos mapansin na puno ng mga larawan ang kanyang telepono, tinanong ni Rinko kung bakit niya gustong-gusto ang photography, at sinabi ni Hemari na ito ang sarili niyang paraan ng pag-iingat ng mga alaala sa halip na hayaang mawala ang mga ito. Maya-maya, tinanong ni Hemari si Yuto kung paano niya gustong mag-pose. Tuluyan nang natigilan si Yuto dahil parang mali ang bawat sagot niya. Nawalan ng pasensya si Hemari at nagpakitang gilas ng kaunti kaysa sa inaasahan niya, pagkatapos ay tumakbo palapit sa kanya. Mabilis na umiwas si Yuto, ngunit nang lumingon siya, dumulas pababa ang palda nito at nag-black screen ang utak niya. Sinabi ni Hemari na gagawin niya ang lahat para matulungan siyang makagawa ng pinakamahusay na guhit dahil ayaw niyang maiwan. Pagkatapos ay biglang nagpasya si Rinko na sumali rin sa kompetisyon, na lalong nagpalole sa awkwardness. Habang nagtatalo ang dalawang babae kung kaninong katawan ang mas magandang modelo, palihim na umalis si Yuto para maghanap ng ibang iguguhit. Sa kasamaang palad, dinukot siya bago pa man makarating sa malayo. Habang abala pa rin ang mga babae sa kanilang normal na pagtatalo, bigla nilang narinig si Yuto na sumisigaw sa di kalayuan. Pagbalik sa paaralan, ang lahat ay mapayapang gumuguhit ng fountain. Nagreklamo si Taiza na sana ay may mangyari sanang panabik para mas maging kawili-wili ang araw. Pagkatapos, biglang lumabas si Shizuko mula sa fountain na halos walang suot. Tinanong niya si Taiza kung saan nagpunta sina Yuto at Hemari at sinabi niya sa kanya na umalis na sila kanina. Samantala, sa kaibuturan ng kagubatan, tinawag ni Hyogo si Queso at iniulat na napakaraming Ayakashi ang napaslang. Tinanong ni Queso kung sino ang may gawa nito at sinabi ni Hyogo na mukhang hindi ito gawa ng sino mang tao. Kaya, iminungkahi niyang ipaalam kay Yuto, ngunit sinabi ni Queso na siya na ang bahala dito. Sa ibang lugar, parehong hinahanap ni Hemari at Rinko si Yuto. Mula sa kung saan, biglang bumagsak si Seise mula sa langit at lumapag sa ibabaw ni Rinko, pagkatapos ay masayang sumakay sa likod nito habang si Rinko ay nagpupumilit na makawala. Samantala, dinala siya ng mandurukot ni Yuto sa isang power station. Nang sa wakas ay tumangala siya, nagulat siya nang makita si Agehan na nakatayo roon. Tinanong niya kung ano ang gusto nito,
at tinanong niya kung gaano nakalayo ang narating ng mga bagay sa pagitan niya at ni Hemari. Inamin ni Yuto na naghalikan lang sila, at pinagtawanan siya ni Ageha dahil sa pagtigil doon na parang talunan pa rin siya. Pagkatapos ay inalis ni Ageha ang kanyang mga damit, hinawakan ang kanyang mga kamay, idiniin ang mga ito sa kanyang aset, at hinalikan siya bago tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Sinabi ni Yuto na tuluyan niyang binabaliwala ang kanyang mga karapatan, ngunit ipinaalala sa kanya ni Ageha na nagawa na niya ang mga katulad na bagay kay Hemari, kaya wala siyang gaanong lugar para magreklamo. Pagkatapos noon, pinatulog niya ito, sinabing kailangan niya ng kaunting dugo nito. Pagbalik sa paaralan, nag-post si Shizuko para sa mga lalaki sa isang mapang akit na damit. Nagbiro siya na walang magpapakasal sa kanya pagkatapos nito, at agad na nagboluntaryo ang bawat lalaki na ayusin ang problemang iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Hemari at nagtanong kung ano ang nangyayari. Kaya, sinisi ni Shizuko ang lahat kay Hemari sa pagpapabeya kay Yuto na mag-isa. Naisip ng mga babae na dapat nilang hanapin siya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Rinko kasama si Seisa na nakasakay sa kanyang likod na parang isang pansamantalang pony. Tinanong ni Hemari kung may kinalaman si Seisa sa pagkawala ni Yuto, ngunit sinabi lang ni Seisa na hindi talaga siya sasaktan ni Ageha. Samantala, ginugulo ni Ageha ang sarili niyang mga aset at naglalaway sa ideya ng pag-inom ng dugo ng isang Demon Slayer. Kinagat niya ang leeg ni Yuto at nagsimulang sumipsip. Matapos matikman kung gaano ito kasarap, uminom pa siya. Ngunit biglang tumama sa kanya ang pagsabog ng tubig ni Shizuko, kaya't umalis siya at nagreklamo tungkol sa pagsira niya sa kanyang kasiyahan. Nagwisik pa ng tubig si Shizuko kay Yuto, at sa wakas ay nagising ito. Naghanda sina Hemari at Shizuko na ihagis si Ageha, ngunit sinabihan niya silang magtipid ng kanilang enerhiya para protektahan ang kanilang mga sarili. Tinanong ni Shizuko kung ang tinutukoy niya ay ang pagpaslang sa Ayakashi sa kanluran, at walang ideya si Yuto kung ano iyon. Kaya ipinaliwanag ni Ageha na ilang nayon ng Ayakashi sa kanluran ang tuluyang nullipol. Nagulat si Yuto at nagtanong kung sino ang makakagawa ng ganoong bagay. Pagkatapos ay dumating si Hyogo at sinabing maaari niyang sagutin ang mga tanong at matagal na niyang gustong makausap si Yuto. Kalaunan sa cafe ni Liz, lahat ay naupo sa paligid ng isang mesa. Nagpasalamat si Liz kay Yuto sa pagdadala ng mas maraming customer at iniabot ni Hyogo ang isang business card at sinabi kung sino siya. Tinanong ni Yuto kung ano talaga ang ginagawa niya at sinabi ni Hemari na nagtatrabaho siya para sa isang organisasyon na nangangaso sa Ayakashi. Tumawa si Hyogo at sinabihan silang mag-relax dahil wala siya roon para magsimula ng kahit ano. Sinabi niya na kakaiba na makita ang napakaraming Ayakashi na nasa iisang lugar, ngunit sinabihan siya ni Yuto na dumiretso na lang sa punto. Kaya, inilahad ito ni Hyogo. Maraming beses nang naganap ang mga pagpaslang sa Ayakashi nitong mga nakaraang araw, at ang mga biktima ay tuluyang naubos. Kinakabahang tinanong ni Yuto kung sino ang may gawa nito, at sinabi ni Hyogo na sa tingin nila ay iisang Ayakashi ang nasa likod ng lahat ng ito, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay iminungkahi niya kay Yuto na makipagtulungan sa kanyang dibisyon dahil ang napakalakas na matang ito ay maaaring humabol din sa mga tao sa kalaunan. Dagdag pa niya na kailangan nila ang kapangyarihan ni Yuto na Slayer, ngunit sinabi ni Yuto na hindi pa rin niya maintindihan ang ibig sabihin ng pagiging isang Slayer. Nagbabala si Hyogo na kung hindi siya kikilos sa lalong madaling panahon, maaaring ang kanyang mga kaibigan ang susunod. Sinabi niya na dapat lamang itong gawin ni Yuto kung gusto niya, at hindi niya hahayaang gamitin ng sino man ang kanyang kabaitan laban sa kanya. Bigla, nagpakita si Tama at tinanong ni Hyogo kung isa ba siya sa mga kaibigan ni Yuto, ngunit sinabi ni Yuto na hindi. Agad na natense ang lahat. Hinawakan ni Hemari si Yuto at sinubukang tumalon, ngunit hinaranggan sila ni Shudin at sinabing mukhang masigla si Yuto. Sinubukan siyang sipain ni Hemari at i-flash ang kanyang sagradong lugar, ngunit natapon lang siya. Inatake sila ng lahat, ngunit kasing tigas sila ng mga nangungunang manlalaro. Lumingon si Shudin kay Tama at tinanong kung alin ang gusto niyang kainin. Kaya, tumakbo si Tama patungo kay Hemari at mapaglarong kinagat ang kanyang asset. Doon napagtanto ng lahat na si Tama ang Ayakashi Devourer. Biglang sumulpat si Queso at sinabi kung sino talaga si Tama. Siya ang fox na may 9 na buntot at si Shudin ang kanyang kapareha.
Dagdag pa ni Shizuko na sina Tama at Shudin ay dalawa sa tatlong pinakamalakas na Ayakashi. Nagbiro si Tama na hindi rin naman siya magiging masarap at naghanda si Queso para lumaban, ngunit sinabi ni Shudin na hindi pa ngayon ang tamang panahon. Kaya, binuhat niya si Tama at sila ay naglaho. Pagkatapos noon, sinabi ni Hemari kay Yuto na maaaring ayusin siya ni Shizuko. Samantala, sa Noihara, nagbasa si Kaya ng libro tungkol sa fox na may siyam na buntot sa library nang biglang sumulpot si Shizuko at sinabi sa kanya na pinapunta siya ni Hemari para ibalik siya. Kasabay nito, nakatagpo ni Hyogo sina Tama at Shudin sa parke. Sa sandaling makilala siya ni Shudin, tinanong niya kung bakit biglang gustong makipag-usap ng palakaibigan ng isang Demon Slayer Hunter. Sinabi ni Hyogo na hinahanap niya talaga ang kanilang payo, na marahil ang huling sagot na inaasahan nilang marinig. Kalaunan sa bahay ni Yuto, iniulat ni Agehan na habang sinusundan niya sina Tama at Shudin, natagpuan niya ang isang lugar kung saan tuluyang nalipol ang bawat Ayakashi. Kakatwa, kahit na nabura ang lahat ng naninirahan doon, ang lupain mismo ay hindi nagalaw, na lalong nagpakaiba sa buong bagay. Sinabi ni Agehan na hindi niya inakalang may Ayakashi na kumakain ng ibang Ayakashi na maaaring umiral hanggang sa ipaalala sa kanya ni Liz na isa rin siyang vampira na Ayakashi, ngunit sinabi ni Agehan na hindi siya katulad ng mga halimaw na iyon. Pagkatapos noon, may tumawag kay Ageha para umorder, at sumang-ayon siya na hindi ito ang oras para magsimulang magtalo. Pagkatapos ay tinanong ni Hemari kung paano nila matatalo sina Tama at Shudin. Iminungkahi ni Seisa na ilihis ang atensyon nila sa kanilang mga paboritong merienda, kahit papaano ay nagawa niyang sorpresahin ang lahat ng isang plano na parang galing sa isang gutom na bata. Kaya agad na sinabi ni Agehan na hindi iyon gagana. Naisip ni Rinko kung makakatulong ba ang tiyaan ni Liz, ngunit inamin ni Liz na hindi ito sapat na malakas para sa ganitong bagay. Nang sandaling iyon, pumasok si Queso at nagtanong kung bakit nagpanik ang lahat. Sinabi niya na kung makikipagtulungan siya kay Yuto, kahit ang tatlong pinakamalakas na Ayakashi ay hindi magkakaroon ng pagkakataon, bagamat nilinaw niya na kailangang lumayo ang lahat ng ibang babae sa kanya. Tinanong ni Yuto kung paano niya planong mangyari iyon gayong hindi pa rin niya makontrol ang kanyang mga kapangyarihan. Kaya, ipinaliwanag ni Queso na kapag ganap na niyang na-master ang fairy leaf, magiging maayos din ang lahat. Nang sandaling iyon, lumabas si Rinko para bumili ng hapunan habang biglang inanunsyo ni Agehan na sa wakas ay nakaisip na siya ng paraan para gisingin ang mga kapangyarihan ni Yuto. Maya-maya pa, nagpalit ang lahat ng damit pang cosplay para sa mga dahilan na kahit papaano ay may katuturan para sa kanila. Agad na ipinakita ni Ageha kay Yuto ang kanyang mukha at tinanong kung nagising ba nito ang kanyang maliit na Jansina, ngunit ang kanyang utak ay nag-black screen. Hinawakan siya ni Ageha at sinabihan siyang tumigil sa pagsisinungaling sa kanyang sarili. Bago pa siya makapagpatuloy, sinampal siya ni Hemari at nagreklamo na siya lang ang nakasuot ng mascot costume. Habang nagkukumpulan ang lahat ng mga babae sa paligid ni Yuto, bumalik si Rinko mula sa pamimili at pumasok sa tamang oras upang makita kung ano ang tila isang malaking yakap ng grupo, na nagpapalala sa sitwasyon kaysa sa malamang. Kalaunan, sina Yuto at Rinko ay magkasamang nag-shopping habang ginugugol ni Hemari ang kanyang oras sa pagsasanay at pag-iisip tungkol kay Tama at Shudin. Habang nagpa-practice siya kay Kaya, nagreklamo siya na wala sa mga pamalit na armas ang nakakaramdam ng katulad ng kanyang lumang espada. Sa sandaling iyon, dumating si Queso dala ang nasirang espada ni Hemari na nabawi niya pagkatapos ng kanilang laban. Inilabas ni Hemari ang talim upang siyasatin ito, at sinabi ni Agehan na ang pinsala ay masyadong malala para maayos, ngunit tumanggi si Queso na tanggapin ang anumang responsibilidad. Maya-maya, pumasok si Seisa na may dalang mga merienda at masayang iminungkahi na kalimutan na lang ng lahat ang problema at magsimulang kumain. Pagkatapos ay napansin niya ang sirang espada, kinuha ito, at sinabing mabigat ito. Ipinaliwanag ni Kaya na bilang isang panday na Ayakashi, kaya niyang ayusin ang halos anumang bagay. Ngunit pinaganya ni Seisa ang kanyang laser vision at agad na inayos ang espada. Samantala, inabutan ni Rinko si Yuto ng pagkain habang tinatanong kung bakit siya nag-aalala nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Yuto na gusto niyang ayusin ang lahat kay Tama at Shudin ng mapayapa sa halip na makipaglaban. Kaya, sinabi sa kanya ni Rinko na malamang na magiging mas magandang lugar ang mundo kung mas maraming tao ang lumaban sa parehong paraan na ginagawa niya.
Pagkatapos ay dumating sina Shizuko at Kaya at ipinaliwanag na sina Tama at Shudin ay natalo noong unang panahon at ang kanilang mga bahagi ng katawan ay naselyuhan sa iba't ibang lugar sa buong Japan. Dagdag pa ni Kaya na ang dalawa ay lalong lumalakas sa pamamagitan ng pagkain ng iba pang Ayakashi, na nagiiwan kina Yuto at Rinko na nagtataka kung paano patuloy na nakakahanap ng mga bagong paraan ang problemang ito upang lumala. Ipinaliwanag din ni Shizuko na plano ni Shudin na ganap na buhayin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng mga kapangyarihan ni Tama, dahil mayroon pa rin siyang malaking sama ng loob laban sa sangkatauhan at malinaw na hindi kailanman natutunan kung paano pakawalan ang mga bagay-bagay. Pagbalik sa bahay ni Yuto, sinabi ni Yuto na naniniwala pa rin siya na ang mga tao at Ayakashi ay maaaring mamuhay ng sama-sama ng mapayapa. Dahil ang lahat ng nasa paligid niya ay nasa panganib at ayaw niyang may masaktan dahil sa kanya, nagpasya siyang lalaban din siya sa wakas, kahit na hindi siya sigurado kung gaano siya magiging kapaki-pakinabang bilang isang Slayer, sinabi niya na gusto niyang lumaban kasama ang lahat sa halip na magtago sa likod nila. Kalaunan, nakatanggap si Kweso ng tawag mula kay Hyogo na nagtatanong kung kumusta na ang mga bagay-bagay. Agad niya itong pinagalitan dahil sa pakikipagkita kay Yuto nang hindi sinasabi sa kanya, ngunit nagpasalamat pa rin siya dahil nagbigay ito sa kanya ng isa pang dahilan upang manatiling malapit kay Yuto bago ibaba ang telepono. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Hyogo na kung hindi na maaasahan ang pamilya ni Yuto at ang pamilya ni Kweso, aasa na lang siya kina Tama at Shudin para lipulin ang Ayakashi. Sa pagkakataong iyon, bumalik sina Tama at Shudin mula sa isa pang pangangaso at sinabing gusto pa nila ng mas maraming Ayakashi na makakain. Ipinaalala sa kanila ni Hyogo ang kanilang kasunduan at sinabi ni Shudin na pareho lang naman ang kanilang layunin, ang protektahan ang mga tao sa pamamagitan ng tuluyang paglaho ng mga Ayakashi. Pagbalik sa bahay ni Yuto, natagpuan ni Yuto si Shizuko na nakasuot ng ibang kasuotan habang may hawak na higanteng hirenggilya na talagang hindi maganda ang itsura. Tumawa lang si Shizuko at sinabing hindi niya nakasama ang kasiyahan sa cosplay kanina, kaya binabawi na niya ito ngayon. Kalaunan, habang nagluluto ng hapunan ang lahat, napansin ni Shizuko si Yuto na papasok sa kusina at nagbiro na isang karangalan na makita siya roon. Habang pinapanood ni Yuto ang lahat na nagluluto, aksidenteng nasugatan ni Hemari ang kanyang daliri at agad na nagsimulang mag-asaran tungkol dito. Nang handa na ang hapunan, umupo ang lahat para kumain. Masayang sinabi ni Seisa na masarap ang pagkain, ngunit malinaw na hindi ganoon ang opinyon ng ilan sa iba. Pagkatapos ng hapunan, biglang sinabi ni Hemari na matutulog na siya. Ngunit sa halip na matulog, tahimik siyang nakatayo sa labas habang hawak ang kanyang espada habang umaasang mapapatawad siya ni Yuto. Habang naaalala niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan, nagpasya siyang umalis para sa isang mapanganib na misyon ng mag-isa. Bago pa siya makalayo ng husto, naabutan siya ni Yuto at tinanong kung seryoso ba siyang mag-isa ulit. Ipinaalala niya sa kanya na sinabihan na niya itong tumigil sa paggawa ng mga bagay na walang ingat ng mag-isa. Sinabi ni Hemari na siya ang bodyguard nito, kaya responsibilidad niya ang pagprotekta sa kanya. Sinabi ni Yuto sa kanya na ayaw na niya itong nakatayo sa harap niya. Gusto niyang tumayo ito sa tabi niya at lubos itong ikinagulat niya. Kaya, lumapit siya, niyakap si Yuto, at humingi ng tawad sa lahat. Nang maghahalikan na ang dalawa, biglang sumulpat si Kweso na parang isang hindi maaaring laktawan na patalastas at inanunsyo na siya ang tunay na magiging kapareha ni Yuto. Agad na tinanong ni Hemari kung may napansin ba si Kweso sa lahat ng nangyari sa pagitan nila, ngunit binaliwala ito ni Kweso bilang isang hindi pagkakaunawaan lamang. Pagkatapos ay buong tapang na sinabi ni Hemari sa kanya na hindi siya kakailanganin sa nalalapit na laban at dapat na manatili sa gilid. Ilang segundo ang lumipas, dumating ang iba pang miyembro ng grupo at nauwi lamang ito sa sunod-sunod na mga akusasyon. Kalaunan, nagsanay si Yuto kasama si Hemari, umaasang ang kaunting sparring ay sa wakas ay madyay gising sa kanyang mga kapangyarihan. Sa halip, pinabagsak siya ni Hemari at sinabing anuman ang kanilang sinusubukan ay malinaw na hindi gumagana. Pagkatapos ay pumasok si Kweso at ipinaliwanag na ang Leaf Fairy ay karaniwang isang mahiwagang pampalakas ng lakas, ngunit gumagana lamang ito kung ang gumagamit ay may sapat na pokus at imahinasyon.
Dagdag pa ni Shizuko na maaaring ma-activate lamang ito ni Yuto kapag nasa tunay na panganib siya, at casual na iminungkahi ni Kaya na ilagay siya sa sitwasyon ng buhay or kasawian, na parang nagre-rekomenda siya ng isang bagong workout routine. Sinabi ni Rinko na dapat silang bumalik sa Noihara, ang bayan ni Yuto, dahil maaaring may ilang sagot na naghihintay doon. Samantala, inabisuhan ni Hyogo sina Tama at Shudin, sinabi sa kanila na handa na sa wakas si Yuto at ang mga babae na lumaban. Ipinaalala niya kay Shudin ang tungkol sa kasunduang kanilang ginawa, at nangako si Shudin na hindi nila sasaktan ang sinumang tao. Pagkatapos nito, tinanong niya si Tama kung maayos na ang pakiramdam niya. Nang sumagot siya ng oo, pamitik ang mga daliri ni Shudin, at isang malaking magic barrier ang biglang pumalibot sa buong lungsod. Pagbalik sa bayan, agad na nakaramdam ang mga babae ng isang kainahinala. Pagdating nila, sinabi ni Shizuko na tila ganap na pinaghiwalay ng barrier ang lungsod mula sa labas ng mundo. Sabi ni Queso, amoy bitag ang buong pangyayari, habang si Hemari naman ay masaya dahil nangangahulugan ito na sa wakas ay maaari na silang tumigil sa pagpipigil. Ipinaalala ni Rinko sa lahat na isa pa rin siyang normal, mahina, at talunan na tao. Kahit papaano ay nagulat si Seiza na parang nakalimutan niya ang maliit na detalyeng iyon. Sinabi ni Kaya kay Rinko na maaari siyang umalis kung natatakot siya, ngunit tumanggi si Rinko at sinabing mananatili siya bilang kinatawan ng tao. Pagbalik sa bahay ni Yuto, nauwi sa wala ang lahat nang biglang magpakita si Tama mula sa kung saan, na agad na lumikha ng kaguluhan. Agad na binigyan ni Yuto ang lahat ng trabaho habang binubuksan ni Queso ang kanyang spellbook, handa nang ipakita ang kanyang mahika. Sa kasamaang palad, nagpa siya si Ageha na opsyonal ang pagtutulungan at diretsyong sumugod kay Tama ng mag-isa. Tumagal ito ng halos kasing husay ng inaasahan, kung saan diretsyo siyang binasag ni Tama sa lupa na parang may personal na problema siya sa kanya noong nakaraang buhay. Agad siyang tinawag ni Queso dahil sa pagtakbo niya nang hindi nag-iisip. Pagkatapos, sabay silang naglunsad ng isang combo attack, ngunit casual na pinalipad sila ni Tama gamit ang isang counter-attack na parang hindi pa niya sinusubukan. Sumunod na sumugod si Seiza sa laban at nagpakawala ng mga higanteng troso mula sa langit, ngunit madali rin itong natamba ni Tama. Sa puntong ito, ang grupo ay nagpapalitan sa pagsubok ng iba't ibang paraan para matalo ito. Habang pinagmamasdan ang lahat mula sa ligtas na distansya, nagsimulang magtaka si Hyogo kung gaano kamahal ang lahat ng pinsala sa ari-arian na ito dahil tila may kailangang mag-isip tungkol sa bayarin sa pagkukumpuni. Umatake muli si Hemari, ngunit hinaranggan ni Tama ang atake, kinuha ang isang buong boss, at inihagis ito sa kanya, na idiniin siya sa isang pader na parang mga malalaking dodgeball lang ang mga boss. Habang pinag-uusapan ni Hyogo ang kasunduang kanilang ginawa, si Shudin ay lumutang sa ibabaw ng lahat at sinabing hindi siya kailanman tunay na makikipagtulungan sa mga tao dahil sa kanyang paningin, ang mga tao ang nagsimula ng buong gulo na ito sa simula pa lang. Pagkatapos ay sinabi ni Shudin na kapag tuluyan na siyang nabuhay muli sa pamamagitan ni Tama, bubuwagan niya ang lahat ng walang pagpipigil. Pagkatapos nito, lumapit si Tama kay Hemari, na nakabagsak pa rin, pinagtawanan siya dahil sa pagiging masyadong mahina para maging masarap, at pagkatapos ay casual na lumipat kay Seiza. Habang sinimulang nguyain ni Tama si Seiza na parang isang all-you-can-eat buffet, sa wakas ay kumawala si Hemari at umatake muli, para lamang mapalipad muli. Sa puntong ito, sinusubukan niya kung gaano karaming iba't ibang paraan ng isang tao na matatalo sa parehong laban. Nang makitang nawasak ang lahat, sumugod si Yuto at sinubukang atakihin mismo si Tama. Nangyari iyon ng eksakto tulad ng inaasahan, hinampas siya ni Tama na parang langaw. Pagkalipas ng isang segundo, hinawakan ni Tama si Yuto sa leeg at sinimulang sakalin siya. Nang makita iyon, agad na lumabas ang likas na ugali ni Ageha na parang demonyo at muntik na siyang mawalan ng kontrol. Nagmakaawa si Yuto na manatiling kalmado at kahit papaano ay nagawa niyang kumalma bago pa lumala ang sitwasyon. Pagkatapos ay hinayaan ni Tama si Yuto ng walang malinaw na dahilan at nagsimulang maglakad palayo, naiwan kahit si Hyogo na nagtataka kung ano ang iniisip niya. Dahil wala nang mas magandang pagpipilian, umatras sina Yuto at ang iba pa. Habang pinapanood silang umalis, sinabi ni Shudin na si Hemari ang maaaring uri ng pagkain na hinahanap ni Tama sa buong panahon na ito. Pagbalik sa Noihara,
Inayos ni Liz ang lahat habang tahimik na nakaupo si Yuto roon na iniisip ang lahat ng nangyari. Samantala, sinimulan ni Hyogo at ng kanyang grupo ang pagpaplano ng kanilang susunod na hakbang. Pagbalik sa bahay, tinipon ng lahat ang bawat libro, ulat, at tala na mahahanap nila upang maghanap ng mga sagot. Nang dumating si Kaya dala ang huling tumpok, tinawag niya si Yuto na isang bigong Demon Slayer at sinisi ito sa pagkatalo. Sinabi ni Queso na hindi sila mananalo maliban kung tuluyan nilang gigisingan ang mga kapangyarihan ni Yuto. Habang iniisip pa rin kung gaano kasama ang lahat, tahimik na kumuha si Yuto ng isang libro at nagsimulang magbasa, na ikinagulat ng lahat dahil biglang nagdesisyon ang lalaki na mag-aral matapos siyang itakwil ng amo. Sumang-ayon si Hemari na ang pagpapagana ng mga kapangyarihan ni Yuto ang marahil nilang pinakamagandang pagkakataon, ngunit nag-aalala siya sa maaaring mangyari kung sakaling magkamali. Habang abala siya sa pag-iisip na posibleng masira ang kanyang tahanan, lumapit si Rinko at tinanong kung gusto ba talaga niyang lumaban si Yuto. Sinabi ni Hemari na wala siyang ibang pagpipilian kundi suportahan siya dahil wala na silang ibang pagpipilian. Tumanggi si Rinko na tanggapin iyon at sinabing ayaw niyang ipagsapalaran ni Yuto ang buhay nito. Pagkatapos ay hiniling ni Hemari kay Rinko na protektahan si Yuto kung may mangyari sa kanya bago umalis, na lalong nagpalala sa pakiramdam ni Rinko kaysa dati. Hindi nagtagal, nakatanggap si Queso ng tawag mula kay Hyogo na sinasabing umalis agad siya ng bahay. Inakusahan siya ni Queso na palihim na may hawak ng mga tali sa lahat ng nangyayari at sinabi lang ni Hyogo na ang kanyang pinagkakatiwalaang koponan ay kumikilos na. Samantala, mag-isang naglalakad si Hemari sa kagubatan habang iniisip ang lahat ng oras na ginugol niya kasama si Yuto. Nang marating niya ang isang ilog, naalala niya kung gaano siya muntik nang mawalan ng kontrol noong huling laban. Sa sandaling iyon, biglang umahan si Tama mula sa tubig habang tahimik na pinapanood ni Shudin mula sa kabilang panig ng ilog. Patuloy na hinahamon ng dalawa si Hemari hanggang sa tuluyan na siyang umatake. Matapos magpalitan ng atake at may bato ng ilang sandali, sinabihan siya ni Shudin na tumigil sa paglaban at lubos na yakapin ang kanyang mga kapangyarihang demonyo kung talagang gusto niyang protektahan si Yuto. Kalaunan, sumuko si Hemari at hinayaan ang kadiliman na maghari. Ganap na nagbago ang anyo ni Hemari at sumuko sa kanyang demonyong panig at ngumiti, na nagsasabing, sa wakas ay handa na ang susunod na pagkain ni Tama. Agad na sumugod ang dalawa sa ere na parang pareho silang naghihintay sa rematch na ito. Pagbalik sa bahay, biglang nakaramdam ng matinding pagyanig ang mga babae at nagsimulang magtaka kung ano ang nangyari. Dumating si Queso at nagtanong kung nasaan si Hemari, at nang marinig niya ang sagot, napagtanto niya na huli na ang lahat. Naalala ni Rinko ang huling pag-uusap nila ni Hemari at umaasa na lang na hindi nangyari ang mga bagay ayon sa kanyang iniisip. Samantala, tuluyang nawala si Hemari sa sarili at ibinato ang lahat ng kanyang makakaya kay Tama. Ngunit kahit gaano siya kalakas na umatake, patuloy pa rin siyang tinutomba ni Tama na parang nakakakuha siya ng madaling experience points. Sumugod si Hyogo para lang panoorin ang laban mula sa pinakamagandang upuan dahil bakit hindi. Kahit na matapos ang sunod-sunod na atake, ayaw pa rin niyang manatili sa kanyang pwesto. Ibinagsak siya ni Tama sa lupa at sinundan ito ng pag-ulan ng mga mahiwagang pag-atake. Nang mawala ang lahat ng usok, tumayo si Hemari na mukhang mas mapanganib ngayon na ang kanyang Ayakashi side ay tuluyang nang namayani. Nang makita iyon, sinabi ni Shudin na siya ang perpektong pagkain para kay Tama at sinabihan si Tama na tumigil sa paglalaro at kainin na siya para pareho silang maisilang muli. Walang pag-aaksaya ng isa pang segundo, tumalon si Tama at kinagat ang braso ni Hemari. Sa sandaling iyon, dumating si Yuto at ang iba pang mga babae at dumiretso sa gitna ng sakuna. Agad na sinubukan ni Yuto na tumakbo palapit para tumulong. Hinawakan siya ni Queso at sinabihan siya na ang paglapit ngayon ay parang paghingi na lang ng kasawian. Samantala, biglang humaba ang mga kuko ni Hemari, at hiniwa niya ang kasuotan ni Tama, na pinilit si Tama na magbagong anyo. Habang tumutulo ang dugo mula sa sugat, casual na dinilaan ito ni Hemari na may kakaibang ekspresyon sa mukha, na nagpapakitang gilas na hindi na siya ang sarili niya. Tinitigan siya ni Yuto at tinanong kung ano ang nangyayari. Kaya, ngumiti na lang si Shudin at sinabing dapat alam na ni Yuto ang sagot. Tinanggap ni Hemari ang kanyang kadiliman para lang protektahan siya at ang mga babae ay lubos na nayanig sa kanilang nakikita.
Habang sinisisi ni Yuto ang kanyang sarili muli dahil sa pagiging mahina pa rin para gumawa ng anumang kapaki-pakinabang. Habang patuloy siyang pinagtatawanan ni Shudin, ang lahat ay naghahanda na para sumabak sa laban. Bago pa man gumalaw ang sinuman, nagsalita si Rinko at sinabi kay Shudin na hindi niya kailanman maiintindihan ang lakas na nagmumula sa mga alaala at pagkakaibigang kanilang pinagsasaluhan. Pagkatapos ay sinabihan niya si Yuto na itigil ang pagsisi sa kanyang sarili at gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan sa paglaban. Pagkatapos noon, muling naglaban sina Tama at Hemari. Sa pagkakataong ito, ganap na nagbago si Tama sa kanyang higanting anyo na may siyam na buntot na fox at nasalo si Hemari sa kanyang bibig. Nataranta ang iba, ngunit pinilit ni Hemari na buksan ang mga panga ng fox, kumawala, at nag-atake na sa wakas ay nagpabagsak kay Tama, na nag-iwan sa kahit na si Shudi na nagulat na hindi nasunod ang plano. Nang mapagtanto na mabilis na nawawala ang kanyang mga pagpipilian, nagsimulang mag-isip si Shudin kung maaari pa ba siyang ipanganak na muli at tapusin ang paghihiganti sa sangkatauhan. Habang sumusugod si Yuto patungo kay Hemari, bigla siyang nadulas malapit sa gilid ng bangin. Ngunit mabilis siyang nasalo ni Queso bago siya nahulog, pagkatapos ay dahan-daang ibinalik siya sa lupa. Tumakbo si Yuto papunta kay Hemari, umaasang tapos na ang lahat. Ngunit biglang lumingon si Hemari at inatake siya. Gulat na pinanood ng mga babae ang tuluyang pagkawala ng kontrol ni Hemari at sinimulang atakihin ang lahat ng nasa paligid niya. Sinubukan nilang pigilan siya, ngunit walang gumana sa kanilang ginagawa. Habang pinapanood ang buong pangyayari, ngumiti si Shudin ng nakakatakot dahil sa wakas ay gumagana na ang kanyang plano ayon sa gusto niya. Sa puntong ito, tuluyan na siyang nilamon ng kadiliman. Dumating si Hyogo at nagtanong kung ano ang nangyayari at sinabihan si Shudin na itigil ang pag-aalsa. Sinunggaban lang siya ni Shudin at inihampas sa isang puno na parang nakikialam sa isang casual na pag-uusap, pagkatapos ay nagsimulang tumawa habang ipinapaliwanag ang kanyang tunay na layunin. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ni Tama para ganap na bumalik at lipulin ang sangkatauhan. Sinabihan niya si Hemari na magpatuloy sa pagiging ligaw hanggat makakakuha siya ng upuan sa harap para masira ang lahat. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakita ni Yuto ang espada ni Hemari sa lupa. Ang tanawing iyon ay nagudyok sa kanyang mga ninuno na talunin ang isang tusong Ayakashi. Kinuha niya ang talam at dahan-daang naglakad papunta kay Hemari, handang gumawa ng paraan. Sa halip na tumayo at mangolekta ng emosyonal na pinsala, sumigaw si Hemari at sumugod sa kanya. Ngunit bago pa man mangyari ang anumang bagay, binitawan ni Yuto ang espada at sa halip na lumaban, niyakap na lang niya ito. Natigilan si Hemari at bumagsak sa kanyang mga bisig at yumuko si Yuto at tahimik na sinabing hindi niya ito masasaktan dahil gusto niya ito sa kanyang kinabukasan. Ang linyang iyon ang nagpalabas sa kanya mula sa madilim na estado at bumalik siya sa normal sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng pag-ibig. Agad na napahinga ang iba at ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik habang si Shudin ay naiinis at nagreklamo na palaging sinisira ng mga tao ang kanyang mga plano sa pinakamasamang posibleng panahon. Pagkatapos, nagsimulang mag-mutate si Shudin sa isang malaking anyo ng halimaw at sinabing lulunurin niya ang mundo sa dugo. Pagkatapos ay muling pinaandar ni Yuto ang kanyang kapangyarihan ng Fairy Leaf, siya ay na-charge ang espada ni Hemari ng kumikinang na enerhiya bago ito ibinalik sa kanya. Nakakuha si Hemari ng bagong boosted form at agad na bumalik sa labanan. Iniwasan niya ang mga atake, pinutol ang isa sa mga braso ng halimaw, muling sumugod, at gumalaw sa ere na parang na-unlock na niya ang kanyang huling upgrade. Sa isang malakas na hiwa, hinati niya si Shudin sa kalahati at tinapos ang laban, at nawala ito. Nanghihinang bumangon si Tama at sinabing gutom pa rin siya bago muling bumagsak, na parang wala ng stamina bar. Nagtipon ng grupo at nag-usap kung paano ang pagsasama ng kapangyarihan ng Ayakashi at ang kakayahan ni Yuto bilang Leaf Fairy ay talagang mas epektibo kaysa sa inaasahan ng sinuman. Pagkatapos ay sinabi nila na oras na para bumalik sa normal na buhay. Ngunit hindi sumang-ayon si Hemari at sinabing hindi na siya kailangan ni Yuto ngayon na isa na siyang tunay na Slayer. Sa sandaling iyon, biglang kumapit si Queso kay Yuto at hiniling dito na ayusin ang punit nitong damit gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan ni Yuto, ngunit walang nangyari at nagsimula siyang mataranta.
Kinabukasan, nagtipon ang lahat para sa isang maliit na hapunan ng tagumpay at nagsimulang magtaka kung bakit tumigil na naman sa paggana ang mga kakayahan ni Yuto. Ipinaliwanag ni Shizuko na ang kanyang kapangyarihan ay gumagana lamang sa mga kritikal na sandali, hindi sa utos. Kaya agad siyang tinawag ni Kaya na walang silbi habang tinutokso niya ito at sinabing baka ayaw lang nitong mahiwalay sa kanya at gusto pa rin ng atensyon.